Nakasuot ng malinis na puting bestida si Severina. Nagdarasal sa harap ng kamera habang palihim na pinapatay ang inosenteng si Celestina. Sa labas, ang itinuturing nilang basurang anak kalye na si Tala ay walang awang pinagsisipa palabas matapos isigaw ang katotohanan. Binusalan ng salapi at pekeng dangal ang katarungan. Ngunit hanggang kailan magdiriwang ang mga demonyong nagbabalat kayo bago sila tuluyang tupukin ng puot at paghihiganti ng isang api? Taasan mo pa ang dosis, Doc. Gusto kong bago sumikat ang araw bukas, wala na ang batang iyan upang matapos na ang pagpapanggap ko bilang isang mapagmahal na ina. Ang mga salitang iyon ay tila yelong ibinuhos sa buong pagkatao ni Tala. Nakatayo siya sa malamig na pasilyo sa labas ng VIP room. Yakap-yakap ang isang lumang sako na naglalaman ng mga basyong bote ng mineral water. Kanina pa siya nag-iipon ng mga basurang plastik upang maibenta at maibili ng gamot ang kanyang naghihingalong ina sa charity ward. Sa isa niyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na bote ng malinis na tubig. Ang tanging hinihingi ng maliit na si Celestina sa tuwing dadaan siya roon noong panahong nakakadilat pa ang bata. Ginagawa niya ang lahat ng marangal na paraan upang mabuhay sila ng kanyang ina. Habang sa loob ng marangyang kwartong ito, ang mga taong nakabalot sa mamahaling seda ay walang awang nagpaplano ng pagpatay sa sarili nilang kadugo. Nanigas ang mga binti ni Tala. Namuo ang isang pait sa kanyang lalamunan na halos hindi niya malunok. Nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri. Muntik nang mabitawan ang hawak na bote, ngunit agad niya itong naiipit sa kanyang dibdib upang hindi lumikha ng anumang ingay. Tila umiikot ang kanyang paligid, naging nakakabingi ang katahimikan ng pasilyo, at ang kaisa-isang ilaw sa itaas ay parang matang mapanghusga na nakatitig sa kanyang karukhaan. Bakit ang mga taong biniyayaan ng lahat ng luho sa mundo ay siya pang may pinakaitim na kaluluwa? Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Itinulak niya ng buong lakas ang mabigat na pinto ng kwarto. Tumambad sa kanya ang marangyang silid na amoy lavender at chemical. Sa dulo ng silid, nakita niya si Dr. Alonzo na may hawak na isang hiringgilya. Inilalapit ang karayom sa swero ng walang malay na si Celestina. Sa kabilang banda, mahimbing na natutulog sa mahabang sofa si Mateo. Ang ama ng bata, matapos ubusin ang isang baso ng gatas na may halong pampatulog na sadyang inihanda ng kanyang asawang si Severina. "Wag! Papatayin niyo siya!" Isinawalat ni Tala ang buong lakas ng kanyang tinig. Sabay takbo patungo sa higaan. Inabot niya ang kamay ng doktor at pilit na inilayo ang nakamamatay na hiringgilya mula sa linya ng swero. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Severina. Nawala ang malamig at mapagkalkulang tingin nito at pinalitan ng isang nakakakilabot na galing sa pag-arte. Bago pa man makapagsalita si Tala, sumigaw na ang madrasta ng ubod ng lakas kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng mga luha mula sa mga mata nitong bihasa sa panlilinlang. "Magnanakaw! Tulungan niyo kami! Gustong saktan ng baliw na ito ang anak ko." Nagising si Mateo dahil sa matinding komosyon. Bumangon siya. Sapo ang ulo dahil sa hilo mula sa pampatulog. Nang makita niya ang kanyang asawa na umiiyak at ang isang maruming babae na nakikipag-agawan sa doktor malapit sa kanyang anak, mabilis siyang lumapit. "Mateo, mabuti na lang at gising pa si Doc Alonzo." Humagulgol si Severina habang yakap-yakap ang braso ng asawa. Pumasok ang basurang babaeng ito. Sinubukan niyang tanggalin ang life support ni Celestina para pagnakawan ang anak natin. Gusto niyang kunin ang kwintas ng bata. "Hindi po totoo yan, Sir Mateo." Mangyak-ngyak na paliwanag ni Tala. Ang mga mata ay nagmamakaawa. "Narinig ko po sila. Narinig ko mismo sa mga bibig nila na tataasan nila ang dosis para patayin ang anak niyo. Maawa po kayo. Tingnan niyo ang hawak ng doktor." Ngunit mabilis na naitago ni Dr. Alonzo ang hiringgilya sa bulsa ng kanyang puting coat. Inayos nito ang salamin sa mata
at nagsalita ng may awtoridad at pagiging profesional. Mr. Villarreal, ginagawa ko ang aking rounds nang biglang pumasok ang babaeng ito at nag-iskandalo. Baka maapektuhan ang kondisyon ni Celestina sa ginagawa niya. Mapanganib para sa pasyente ang ganitong kaguluhan. Tumingin si Mateo kay Tala. Tiningnan niya ang maruming damit nito, ang nakasabit na sako na puno ng basura, at ang mukhang puyat at laging bilad sa araw. Sa kabilang banda ay ang kanyang asawang nakasuot ng malinis na damit, umiiyak dahil sa matinding pag-aalala, at ang respetadong doktor ng kanilang pamilya. Para kay Mateo, natakot harapin ang posibleng pagkawasak ng kanyang perpektong pamilya. Mas madaling maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang pangit at maruming katotohanan. Mateo, ganito na ba tayo kababa? Humikbi si Severina. Ang boses ay puno ng hinanakit. Papayag ka bang insultuhin ang dangal ng pamilya natin ng isang basurang pulubi? Ibinuhos ko ang buong buhay ko para maging ina sa anak mo, tapos hahayaan mong paratangan ako ng isang hamak na namumulot ng bote. Ang mga salitang dangal ng pamilya ay tila nagpasiklab sa galit ni Mateo. Para sa isang taong nabubuhay sa pangalan at yaman, ang pagkapahiya ay isang kasalanan. Dumilim ang kanyang paningin. Guardia, palabasin niyo ang babaeng ito. Huwag niyo nang papatunguhin sa buong ospital na ito. 2 malalaking guardia ang pumasok at walang awang hinawakan si Tala sa magkabilang braso. Nagpupumiglas siya, sinusubukang ilaban ang katotohanan. Sir Mateo, parang awa niyo na. Huwag niyo siyang iwan sa kanila. Papatay nila si Celestina. Maniwala po kayo sa akin. Ngunit walang nakikinig sa isang taong walang kapangyarihan. Habang kinakaladkad si Tala palabas, lumingon siya sa kama ng bata. Doon, sa isang mabilis ngunit malinaw na sulyap, nakita niya ang maliit at maputlang kamay ni Celestina. Nakakuyom ang mga maliliit na daliri nito sa isang kupas at lumang panyo. Ang panyong ibinigay mismo ni Tala noong minsan itong umiyak dahil sa sakit ng iniksyon. Naririnig ng bata ang lahat. Alam ni Celestina kung sino ang totoong nagmamahal sa kanya at naghihintay itong iligtas siya mula sa mga halimaw na nagkukunwaring pamilya bago tuluyang maisara ang pinto. Sumunod si Severina sa pasilyo, kunwari ay upang tiyaking paalis na si Tala. Ngunit nang makalayo sila, nang kaunti at makatalikod ang mga gwardiya, biglang dumapo ang isang napakalakas na sampal sa pisngi ni Tala. Namanhid ang buong mukha ng dalaga, pumutok ang gilid ng kanyang labi. Bumulong si Severina, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Isang salita pa mula sa marumi mong bibig. Sinisigurado ko sa'yo, isusunod ko sa hukay ang pabigat mong Nanay Rosa sa charity ward. Subukan mo ako yagit. Itinulak ng mga gwardiya si Tala hanggang sa labas ng ospital, eksakto sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa magaspang at basang semento. Nadurog ang mga boteng kanyang inipon, nagkalat sa kalsada kasama ng kanyang dignidad. Masakit ang kanyang katawan, ngunit mas masakit ang kanyang puso para sa batang naiwan sa loob. Tahimik siyang umiyak. Ang mga luha ay sumabay sa patak ng ulan. Hinuhugasan ang dugong umaagos mula sa kanyang labi. Habang nakayuko at nilalamon ng kawalan ng pag-asa, biglang umalingaw-ngaw ang isang mahaba, tuloy-tuloy at nakakabinging tunog na nagmula sa itaas ng gusali. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso. Isang tuwid na linya ng kamatayan mula sa VIP room. Ang umaalingaw-ngaw na tunog ng makina mula sa itaas ay tila isang punyal na patuloy na bumabaon sa dibdib ni Tala. Bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon ay mabigat. Ngunit mas mabigat ang katotohanang wala siyang kalaban-laban. Basang-basa ng ulan at nanginginig sa ginaw, tinahak niya ang daan pabalik sa charity ward, ang pinakamahirap at pinakasikip na bahagi ng ospital kung saan nakaratay ang kanyang Nanay Rosa. Ibang-iba ang mundo rito kumpara sa kwarto ni Celestina.
Walang amoy ng lavender o malambot na sofa. Ang sasalubong sa sinuman ay ang pinaghalong amoy ng pawis, lumang gamot, at singaw ng sakit mula sa 12-dosenang pasyente na pinagkakasya sa iisang bulwagan. Patakbo siyang lumapit sa lumang kama ng kanyang ina. Walang malay ang matanda. Pilit na humihinga habang balot ng lagnat. Kinuha ni Tala ang isang maliit na palanggana ng tubig at pinunasan ng noo ng ina. Habang ginagawa niya ito, biglang hinawakan ng mahigpit ng matanda ang kanyang pulso. Iminulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga matang nanlalabo, tila wala sa sarili at nagdedeliryo dahil sa mataas na lagnat. Ang barko, patawad, patawarin mo ako. Ang sanggol, pautal-utal at walang linaw na bulong ng matanda. Ang tinig ay garalgal at puno ng matinding pagsisisi. Kumunot ang noo ni Tala. Pinunasan niya ang sariling luha at sinubukan itong aluin. Ma, nandito lang ako. Ako ito, si Tala. Magpahinga na po kayo. Hindi niya inisip ng malalim ang mga salitang iyon. Inakala niyang dala lamang iyon ng matinding sakit. Ang mas bumabagabag sa kanya ay ang lukot na reseta na nakapaloob sa kanyang bulsa. Ang mga gamot na magliligtas sana sa ina, ngunit wala siyang ni isang kusing pambili dahil itinaboy siya sa kanyang trabaho. Samantala, sa mga oras ding iyon, isa pang uri ng pagdurusa ang nagaganap sa loob ng malamig at marangyang VIP room. Ang tunog ng flatline kanina ay sinadyang palalain ni Dr. Alonzo sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng isang gamot na magpapabagal sa tibok ng puso ng bata palabas na nagkaroon ito ng matinding atake. Nakayuko si Mateo sa paanan ng kama ng anak. Basag na basag ang tinig sa pag-iyak. Nakapatong ang kamay ni Severina sa balikat ng asawa. Hinihimas ito ng dahan-dahan habang ang kanyang sariling mga luha ay umaagos ng walang tigil na parang isang dekalidad na artista. Ginawa natin ang lahat, Mateo. Ibinigay natin ang pinakamagandang pangangalaga, pero hindi na kinakaya ng katawan niya. Malumanay ngunit may laso na bulong ni Severina. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Kunwari ay naghahanap ng karamay. Baka oras na para isuko siya sa Diyos. Nasasaktan na ang bata. Papayag ka ba na habang buhay siyang nakakabit sa mga makinang yan? Kailangan na nating bumitaw, mahal. Napahagulgol si Mateo. Pilit na isinisiksik ang mukha sa kumot ni Celestina. Ang pagiging isang mayamang negosyante ay walang silbi sa harap ng kamatayan. Naniwala siya na binibigo niya ang kanyang anak. Naniwala siya sa maling pag-asa. At higit sa lahat, naniwala siya sa matamis na dila ng ahas na nakayakap sa kanya. Malayo sa kasinungalingan ng itaas, nakaupo si Tala sa madilim na hagdanan ng fire exit. Dito niya laging itinatago ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig hindi lang dahil sa basang damit, kundi dahil sa labis na takot na mawalan ng ina. Paano siya lalaban kung mismong ang pamilya ng batang gusto niyang iligtas ay itinuturing siyang kaaway? Habang tahimik na humihikbi, may naramdaman siyang mainit na presensya sa kanyang harapan. Pag-angat niya ng paningin, nakita niya ang isang pares ng malinis na itim na sapatos. Si Rafael, ang gwardiya sa night shift na kumukuha ng abogasya sa umaga. Siya ang madalas magbukas ng gate para kay Tala sa tuwing naghahatid ito ng linabhang mga tuwalya. Hindi nagsalita si Rafael. Hindi niya ito tinanong kung bakit ito umiiyak dahil nakita niya kung paano ito kaladkarin kanina. Dahan-dahan siyang umupo sa malamig na semento sa mismong tabi ni Tala. Mula sa kanyang jacket, inilabas niya ang isang papel na naglalaman ng mainit na kape na kabibili lamang niya mula sa isang vending machine at dahan-dahang idinampi ito sa nanginginig na palad ng dalaga. Ang init ng baso ay tumagos hanggang sa nanlalamig na kaluluwa ni Tala. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at putik, nakahawak sa malinis na basong inabot ng binata. Huwag mong kuskusin ang sugat sa labi mo, lalong dudugo. Malamig na paalala ni Rafael
Sabay abot ng isang malinis na panyo. Inom ka muna. Pampainit. Bakit mo ako tinutulungan? Basag ang boses ni Tala. Ang mga luha ay muling pumatak sa gilid ng kanyang mga mata. Sabi ni Ma'am Severina, isa akong baliw. Isa akong maduming babae na nagnanakaw sa mga pasyente. Huminga ng malalim si Rafael. Tiningnan ng diretso sa mga mata si Tala. Walang halong awa, kundi purong respeto. Hindi ka madumi, Tala. Sila ang marumi ang budhi. Nakita ko kung paano mo tiningnan ang batang iyon araw-araw. Walang magnanakaw na may ganyan kabuting puso. Kasabay ng paghigop ng kape, naramdaman ni Tala ang isang banayad na paggalaw. Palihim na isiningit ni Rafael ang ilang nakatiklop na pera sa loob ng bulsa ng lumang apron ng dalaga. Hindi iyon limos. Iyon ay tahimik na suporta mula sa isang taong nakakaintindi sa bigat ng mundo ng mga mahihirap. Sa mga sandaling iyon, ang simpleng init ng kape at ang presensya ng isang taong naniniwala sa kanya ay naging mitya ng bagong tapang. Hindi siya susuko. Kung kaya niyang maglaban ng daan-daang kumot para mabuhay, kaya niyang harapin ang mga demonyong nakaputi. Tatayo siya para kay Nanay Rosa at para sa inosenteng batang naghihintay ng tulong sa itaas. Nang makaramdam ng lakas, tumayo si Tala. Nagpasalamat kay Rafael gamit ang isang matipid, ngunit seryosong ngiti. At nagpa siyang bumalik sa charity ward upang harapin ang kinabukasan. Haharapin niya ang katotohanan anumang mangyari. Ngunit ang pag-asang nabuo sa kanyang puso ay mabilis na winasak ng isang malamig na katotohanan. Pagdating niya sa hilera ng mga kama sa dulo ng ward, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Wala na ang matanda doon. Wala na ang maliit nitong bag. Wala na ang bote ng tubig. Ang kama ay malinis, walang lukot, at nakatiklop ng maayos ang maputing kumot na tila ba walang pasyenteng naroon, kani-kanina lamang. Sa labis na pagkabigla at paggapang ng takot, unti-unting lumuwag ang hawak ni Tala. Ang lukot na reseta na kanina pa niya iniingatan ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tuluyang bumagsak sa malamig na sahig ng ospital. Bago pa man tuluyang maghinala si Tala sa pagkawala ng kanyang ina sa higaan, lumapit ang isang nurse na nagmamadali. Ipinaliwanag nito na inilipat lamang si Nanay Rosa sa annex ward, isang mas maayos na pasilidad dahil may isang hindi nagpakilalang donor na nagbayad ng paunang deposito para sa matanda. Tila nakabawas yon ng malaking tinik sa dibdib ni Tala. Hindi niya alam kung sino ang tumulong sa kanila, ngunit ang munting himalang yon ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ligtas pansamantala ang kanyang ina, ngunit si Celestina ay nasa bingit ng kamatayan. Kailangan niyang mahanap ang katibayan laban sa doktor. Habang patuloy sa pagbuhos ang malakas na ulan sa labas, ang mga patak nito ay walang awang humahampas sa makapal na salamin ng VIP room. Nakatayo si Mateo sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang madilim na kalangitan habang ang pagdududa ay unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Hindi ko maintindihan, Severina. Panimula ni Mateo, ang boses ay may bahid ng kalituhan at seryosong katanungan. Maayos ang anak ko kahapon. Nakita ko pa siyang gumalaw at nagmulat ng mata. Paanong sa loob lang ng isang gabi ay sinasabi na ninyong wala na siyang pag-asa? Bakit biglang bumagsak ang katawan niya pagkatapos ng gulo kagabi? Tumigil sa pag-aayos ng mga bulaklak si Severina. Tinalikuran niya ang asawa upang itago ang pagkairita sa kanyang mga mata. Nang humarap siya, ang kanyang mukha ay nag-iba ng anyo. Ang labi ay nanginginig at ang mga mata ay mabilis na namuo ng mga luha. Isang perpektong maskara ng isang nasaktang ina. Kinu-question mo ba ang pagmamahal ko sa bata, Mateo? Ang boses ni Severina ay may kasamang garalgal. Umaalingaw-ngaw ang pait. Pinabayaan ko ang sarili kong kaligayahan. Tinalikuran ko ang mga kaibigan ko, ang oras para sa sarili ko, para lang maging ina sa anak ng babaeng hanggang ngayon
ay hindi mo malimutan. Natigilan si Mateo. Ang pagkabanggit sa kanyang namatay na unang asawa ay palaging nagbubukas ng malalim na sugat ng panunumbat sa kanyang budhi. Sinamantala ni Severina ang pananahimik ng asawa. Ako ang nagpupuyat dito. Ako ang nagtitiis sa amoy ng gamot at lungkot habang nasa opisina ka. Tapos ngayon, pagdududahan mo ako dahil lang sa paninira ng isang basurang babae na gustong magnakaw sa atin. Napakasakit, Mateo. Ginawa ko ang lahat para buuin ang pamilyang ito, tapos ako pa ang lalabas na kalaban. Napasa po sa mukha si Severina. Humahagulgol na tila pinagkaitan ng katarungan sa buong mundo. Ang kanyang mga salita ay tila makamandag na lason na hindi dumadaloy sa swero, kundi dahan-dahang pumapasok sa tainga ng asawa upang patayin ang anumang luhika nito. Gumuho ang depensa ni Mateo. Lumapit siya at niyakap ng mahigpit ang umiiyak na asawa. Hinalikan niya ang buhok nito at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sa kanyang kagustuhang mapanatiling buo ang pamilya, mas pinili niyang maging bulag at maging bihag ng isang huwad na pagmamahal. Habang nagaganap ang yakap ng kasinungalingan sa loob ng kwarto, sa ibaba ng ospital, sa gitna ng madilim na hardin at walang tigil na pag-ulan, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang tahimik na nagmamasid. Ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig ng diretso sa nagliliwanag na bintana ng VIP room. Hindi alintana ang pagkabasa sa ulan bago ito tuluyang naglaho sa mga anino ng gabi. Malayo sa marangyang bahagi ng ospital, sa likurang bahagi kung saan nakatago ang pasilidad para sa mga delikadong basura ng paggamutan, patuloy ang pakikipagsapalaran ni Tala. Ang amoy ng nabubulok na kemikal, pinaggamitang bulak na may dugo, at maruruming karayom ay nakakasuka, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakaluhod siya sa basang semento, pilit na hinahalungkat ang malalaking itim na plastic bag. Kailangan niyang mahanap ang maliit na bote ng gamot na nakita niyang itinago ni Dr. Alonso. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa lamig. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng putik at dumi. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa, naramdaman niyang huminto ang pagpatak ng ulan sa kanyang ulo, bagaman naririnig pa rin niya ang ingay nito sa paligid. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Rafael. Nakatayo ang binata sa kanyang tabi, hawak ang isang itim na payong at pilit na sinisilungan si Tala habang hinahayaang mabasa ang sarili nitong balikat. Walang pandidiri sa mga mata ng gwardiya. Walang panghuhusga. Ibinaba ni Rafael ang dalang payong upang itapat ng maayos kay Tala. Nakita ng binata ang dumi sa pisngi ng dalaga at sa isang tahimik ngunit makapangyarihang kilos, ginamit niya ang kanyang malinis na panyo upang dampian ang mukha ni Tala. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Malumanay na wika ni Rafael. Ang kanyang tinig ay nagbibigay ng kakaibang init sa gitna ng nagyayelong gabi. Nagpatuloy si Tala sa paghahanap. Ang luha ay humalo sa ulan sa kanyang mukha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pag-asa. Hanggang sa makapan ng kanyang mga nanginginig na daliri, ang isang matigas at malamig na bagay sa ilalim ng mga itinapong gasa. Isang maliit na bote ng gamot. Kinuskus niya ang putik sa etiketa nito. Nahanap niya ang katibayan, ngunit ang munting tagumpay ay agad na naputol. Bumukas ng marahas ang mabigat na bakal na pinto ng basurahan. Isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang direktang tumutok sa kanilang mga mukha. Nakakabulag at nagdadala ng matinding panganib. Doon, sa harap ng pintuan, nakatayo si Dr. Alonso. Wala na ang maamong mukha ng manggagamot. Ang naiwan ay ang demonyong nangngiti ng isang mamamatay tao. Sa likuran nito ay dalawang malalaking lalaki na tila matagal nang nag-aabang sa dilim. Sa matinding gulat ni Tala, dumulas mula sa kanyang maputik na mga daliri ang hawak na ebidensya at umalingaw-ngaw ang panginginig ng nabasag na salamin sa malamig na semit. Nasilaw sina Tala at Rafael sa matalim na liwanag ng flashlight na hawak ni Dr. Alonso. Sa isang iglap,
Inutusan ng doktor ang 2 malalaking lalaki na hulihin ang dalaga. Ngunit hindi nag-atubili si Rafael. Mabilis niyang itinapat ang kanyang sariling malaking flashlight na ginagamit sa pagbabantay direkta sa mga mata ng mga kalaban na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag sa mga ito. Ako ang head guard ng shift na ito. Nakatutok ang mga CCTV sa inyo at hawak ko ang radyo papunta sa presinto. Matapang na sigaw ni Rafael. Ang tinig ay umaalingaw-ngaw ng awtoridad na nagpatigil sa mga lalaki. Habang nalilito ang mga tauhan ni Dr. Alonso, mabilis na yumuko si Tala upang damputin ang pinakamalaking piraso ng basag na salamin kung saan nakadikit pa rin ang buong etiketa ng gamot. Pagkatapos, ay mahigpit na hinawakan ni Rafael ang kamay ng dalaga. Tumakbo sila ng buong bilis palayo sa lugar na yon. Tinatahak ang madilim at basang daanan ng ospital, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos at nagbubura sa kanilang mga bakas. Nakarating sila sa isang lumang bodega sa inabandonang bahagi ng pagamutan. Isinara ni Rafael ang mabigat na pintuang bakal at isinandal ang kanyang likod dito. Pareho silang naghahabol ng hininga. Madilim ang paligid at tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa maliit na bintana ang nagbibigay ng anino sa kwarto. Nanginginig ng matindi si Tala. Nakayakap siya sa kanyang sarili habang ang malamig na hangin ay tumatagos sa kanyang basang-basang mga damit. Nang makita ito ni Rafael, agad niyang hinubad ang kanyang makapal na uniforme at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ng dalaga. Ang init ng jacket na may amoy ng malinis na sabon at kalinga ng isang mabuting tao ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa nanlalamig na katawan ni Tala. Kumuha si Rafael ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang basang buhok at maruming pisngi ni Tala. Walang mali siya, walang pag-aalinlangan, puro lamang pag-aalaga at matinding pag-aalala. Tumingala si Tala at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng dilim at panganib, nakita niya sa mga mata ni Rafael ang isang kanlungan. Hindi napigilan ni Tala na isandal ang kanyang pagod na ulo sa dibdib ng binata. Rinig na rinig niya ang mabilis at matatag na tibok ng puso nito. Isang ritmo na nagsasabing ligtas siya hanggat kasama niya ito. Nang mahimasmasan, inilabas ni Tala ang piraso ng salamin na may etiketa. Binuksan ni Rafael ang mahinang ilaw ng kanyang cellphone upang basahin ito. Nanlaki ang mga mata ng nag-aaral ng abogasya nang makita ang pangalan ng kemikal. Ito ay isang uri ng paralytic drug na ginagamit lamang sa mga pasyenteng ooperahan. Isang gamot na maaaring magpatigil sa paghinga kung ibibigay ng walang makina. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang nakasulat sa ibabang bahagi ng reseta. Walang pangalan ni Severina. Ang nakalagay na autorisasyon para bilhin ang gamot sa black market ay may letrang B at V. BV? Sino ang BV? Bulong ni Tala. Ang noo ay nakakunot sa kalituhan. Wala namang B sa pangalan ni Sir Mateo o Ma'am Severina. Aalamin natin ito. Seryosong sagot ni Rafael habang itinatago ang ebidensya sa kanyang pitaka. Pero sa ngayon, kailangan mong magtago. Babalik ka sa annex ward. Ligtas ang Nanay Rosa mo doon. Napatingin si Tala sa binata. Naalala ang biglaang paglipat ng kanyang ina sa mas maayos na kwarto. Paano mo nalaman na nasa annex si nanay? Sabi ng nurse, may isang anonymous donor daw na nagbayad ng deposito. Hindi agad nakasagot si Rafael. Napakamot siya sa batok at umiwas ng tingin. Tila nahihiya sa sariling kabutihan. Ginamit ko yung naipon ko para sa matrikula ko sana sa law school. Hindi ako makakapayag na sa malamig na semento matutulog ang ina ng babaeng mahalaga sa akin. Naluha si Tala. Sa buong buhay niya, siya ang palaging nag-aalaga. Siya ang palaging nagsasakripisyo. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong isinuko ang sariling pangarap para lang iligtas siya at ang kanyang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael ng mahigpit bilang pasasalamat
Isang simpleng kilos na nagtataglay ng libu-libong salita ng pagpapahalaga. Ngunit ang tahimik na sandali ay biglang nabasag. Nag-ilaw ang screen ng cellphone ni Rafael kasabay ng isang matining na panginginig na nagmula sa aparato. Isang tawag mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Nagkatinginan silang dalawa bago dahan-dahang pinindot ni Rafael ang sagot at inilagay ito sa loudspeaker. Mula sa kabilang linya, umalingaw-ngaw ang boses na kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Rafael, alam kong kasama mo ang babaeng yagit na yan. Ipadala mo siya sa opisina ko ngayon din o pareho kayong mawawalan ng trabaho at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ninyong dalawa. Ang marangyang opisina ni Severina sa pinakamataas na palapag ng ospital ay tila isang palasyong nakahiwalay sa naghihingalong mundo sa ibaba. Pagpasok ni Tala, ramdam niya ang panlalamig, hindi lamang dahil sa lakas ng eron, kundi dahil sa matinding pang-iinsulto ng paligid sa kanyang katayuan. Ang makapal at malambot na karpet ay sumasalo sa kanyang maputik na sapatos, habang ang halimuyak ng mamahaling pabango ay pilit na tinatabunan ang amoy ng usok at pawis na nakakapit sa kanyang damit. Sa likod ng malaking mesang gawa sa purong mahogany, nakaupo si Severina. Nakahalukip-kip ito at may mapanuyang ngiti sa mga labi. Tila isang reynang naghihintay sa pagluhod ng kanyang alipin. Walang pag-aalinlangan, dumukot si Severina ng isang makapal na sobrang kayumanggi mula sa kanyang drawer at walang ingat na ibinagsak ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng makapal na bungkos ng salapi na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ayan ang kailangan mo, hindi ba? Panimula ni Severina. Ang boses ay nagpapanggap na may awa, ngunit puno ng pagyurak sa pagkatao ni Tala. 1,000,000 piso, sapat na para mabayaran ang lahat ng bill ng ampon mong ina at makapagpatayo kayo ng maliit na negosyo sa probinsya. Umalis ka sa Maynila. Hayaan mong mamatay ng payapa ang bata at mabubuhay ang nanay Rosa mo. Napatingin si Tala sa sobre. Para sa isang taong naglalaba hanggang sa magsugat ang mga kamay para lang kumita ng 200 piso sa isang araw, ang 1,000,000 ay tila isang himala mula sa langit. Naisip niya ang kalagayan ng kanyang ina sa higaan. Naisip niya ang kapayapaan na matagal na nilang inaasam. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi ang pera ang kanyang nakikita. Ang bumabalik sa kanyang isipan ay ang munting mukha ni Celestina, nakangiti habang tinatawag siyang Ate Tala, at ang nanginginig na kamay nitong nakakuyom sa kanyang lumang panyo. Paano niya matutulungan ang kanyang ina gamit ang perang may bahid ng dugo ng isang inosenteng bata? Itinaas ni Tala ang kanyang paningin at sinalubong ang matatalim na mata ni Severina. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi na luhang dulot ng takot, kundi ng labis na paninindigan. Hindi ko kailangan ng marumi ninyong pera, mariing sagot ng dalaga. Ang tinig ay hindi nanginginig kahit bahagya. Maaaring mabili ng pera ninyo ang ospital na ito, pati na ang katahimikan ng ibang tao. Pero hindi nyo mabibili ang katotohanan na wala ang pekeng ngiti ni Severina. Nanlaki ang mga mata nitong puno ng panggigigil at galit. Tumayo siya, idinikit ang mga palad sa mesa at inilapit ang mukha kay Tala. Huwag kang magmalinis, Yagit. Wala kang laban sa akin. Isang utos ko lang, mawawalan ng lisensya si Rafael at ikaw, mabubulok kayo ng ina mo sa kalsada. Sisirain ko ang buhay ninyo. Hindi umatras si Tala. Tinalikuran niya ang bulto ng pera at dahan-dahang humakbang patungo sa pinto. Habang hawak niya ang malamig na siradura ng pinto, saglit niyang ibinaba ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga kamay. Puno ito ng kalyo, may mga galos mula sa pagkayod ng maruruming damit at nangingitim ang mga kuko dahil sa pagtitinda sa kalye. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, umusbong ang isang matinding pagmamalaki. Ang kanyang mga kamay ay marumi sa paningin ng lipunan, ngunit malinis ang kanyang budhi. Higit na mas mabuti ito kumpara sa makikinis
at mapuputing kamay ni Severina na araw-araw naghuhugas ng kasalanan dahil sa pagpatay ng sariling pamilya. Paglabas niya ng opisina, mabilis siyang naglakad sa tahimik na pasilyo palabas ng executive wing. Sa pagdaan niya sa bakanteng mesa ng kalihim ni Severina, nahagip ng kanyang paningin ang isang lumang folder na bahagyang nakabukas. Mula rito ay sumilip ang isang itim at puting litrato ng isang sanggol. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit ang hugis ng isang kakaibang peklat sa balikat ng sanggol sa litrato ay nagpakaba sa kanyang dibdib, isang pamilyar na marka na madalas niyang makita kapag siya ay nananalamin. Wala siyang oras upang pag-aralan ito dahil narinig niya ang paparating na mga yabag ng gwardiya mula sa kabilang dulo ng pasilyo, kaya mabilis siyang lumisan. Kinakabahan ngunit baon ng bagong pag-asa na hindi sila pababayaan ng Diyos, patakbo siyang bumalik sa annex ward upang silipin si Nanay Rosa. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina at sabihing lalaban sila ng marangal. Ngunit pagtapak niya sa pinto ng kwarto, ang katahimikan na sumalubong sa kanya ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng matinding panganib. Wala ang nurse na dapat ay nagbabantay. Paglapit ni Tala sa higaan, nakita niya ang kanyang ina na namimilipit. Ang dibdib ay marahas na umaangat at bumabagsak habang pilit na humahigop ng hangin mula sa kawalan. Nanlaki ang mga mata ng matanda na tila humihingi ng tulong. Tiningnan ni Tala ang makina at ang tangke ng oxygen sa gilid ng kama. Ang balbula na dapat nagbibigay ng buhay ay sadyang isinara ng mahigpit at ang tubo ng hangin ay bahagyang nahugot mula sa maskara ng kanyang ina. Ang desperado at naghihingalong hininga ni Nanay Rosa ay ang tanging umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng panginginig ng buong mundo ni Tala. Mabilis na kumilos si Tala. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinipihit ang matigas na balbula ng oxygen tank na malupit na isinara ng hindi nakikitang kamay. Pumasok ang hangin sa tubo, ngunit huli na ang ilang minutong pagkaantala para sa isang bagang matagal nang sumusuko. Patakbong pumasok ang mga nurse matapos marinig ang paghingi ng tulong ni Tala. Sinubukan nilang ibalik ang tibok ng puso ng matanda sa pamamagitan ng pagdiin sa dibdib nito at pag-iniksyon ng gamot, habang si Tala ay naiwang nakatayo sa gilid, tahimik na nagmamakaawa sa kalangitan na huwag muna siyang iwan ng kanyang nag-iisang pamilya. Ngunit umiling ang doktor na nangangasiwa, isang pahiwatig na wala na silang magagawa. Dahan-dahang lumapit si Tala sa higaan, lumuhod, at kinuha ang nanghihina at malamig na kamay ng kanyang ina. Iminulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata. Wala na ang kalituhan o panginginig, tanging isang malalim na kalungkutan at pamamaalam ang makikita sa kanyang paningin. Ginugol ng matanda ang kanyang natitirang lakas upang pisilin ang mga daliri ni Tala. At sa isang boses na halos parang ihip ng hangin, ibinulong nito ang mga salitang matagal nitong inilihim dahil sa takot na mawala ang dalaga. Hindi kita tunay na anak. Ikaw ay isang bituin. Patawarin mo ako. Kasabay ng huling luhang tumulo mula sa gilid ng mata ni Nanay Rosa. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang dibdib at tuluyan ng nilisan ng hininga ang kanyang pagod na katawan. Ang tuwid at walang patid na tunog mula sa makina sa gilid ng kama ay nag-anunsyo ng paglisan ng kaisa-isang taong nagturing kay Tala bilang isang mahalagang tao at hindi isang basurang kalat sa kalsada. Hindi sumigaw si Tala. Hindi siya nagwala o nanisi. Ang pinakamatinding sakit ay madalas hindi kayang ilabas ng anumang ingay. Yumuko siya, isinubsob ang kanyang mukha sa malamig na dibdib ng kanyang ina at doon ibinuhos ang tahimik na paghagulgol na dumudurog sa kanyang buong kaluluwa. Ang pakiramdam na naiwan siyang mag-isa, na ubusan ng oras at ninakawan ng hustisya dahil sa kalupitan ng mga taong may pera ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanyang sariling paghinga.
Naramdaman niya ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Dumating si Rafael. Kip-kip ang pag-aalala sa kanyang mukha matapos mabalitaan ang nangyari mula sa ibang gwardiya. Nang makita niya ang walang buhay na katawan ni Nanay Rosa at ang lumuluhang si Tala, hindi siya nagsalita ng anumang gasgas na pag-alo. Sa halip, lumuhod siya sa likuran ng dalaga at binalot ito ng isang mahigpit at matibay na yakap. Ginamit ni Rafael ang kanyang sariling balikat upang saluhin ang matinding pagyanig ng balikat ni Tala. Ipinaparamdam na kahit gumuho man ang lahat, may isang taong mananatiling nakatayo at yayakap sa kanyang mga durog na piraso. Makalipas ang ilang oras, nang dalhin na sa punerarya ang labi ni Nanay Rosa, naiwan si Tala upang ligpitin ang mga mumunting gamit ng ina sa kwarto. Maingat niyang tiniklop ang lumang kumot na palaging ginagamit ng matanda. Inilapit niya ang tela sa kanyang mukha. Paulit-ulit na inaamoy iyon upang baunin ang alaala ng pagmamahal. Habang inaayos ang mga unan na hinihigaan ng ina, may isang matigas na bagay na nahulog mula sa ilalim nito. Isang lumang kwintas na ang palawit ay hugis sampagwita na gawa sa tanso. Ito ang kwintas na madalas ikwento ni Nanay Rosa na suot daw niya nang pulutin siya sa tabing dagat. Ngunit ano ang ibig sabihin ng huling salita ng kanyang ina tungkol sa pagiging isang bituin? Wala siyang panahon para alamin iyon dahil ang pananabik na lumaban ay unti-unting pinapatay ang kanyang pagdadalamhati. Sa labas ng ospital, habang naghihintay ng sasakyan patungo sa punerarya, nakatayo si Tala at Rafael sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste. Biglang may isang matangkad na anino ang humakbang papalapit sa kanila mula sa kadiliman. Ang lalaking ito ay may ayos na mukhang kagalang-galang, suot ang isang mamahaling itim na suit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukubli ng ibang intensyon. Si Basilio Villarreal, ang nakababatang kapatid ni Mateo. Inayos ni Basilio ang kanyang kwelyo at tiningnan si Tala ng may pag-unawa. Ngumiti ito, isang nangiting hindi umaabot sa mga mata. Nabalitaan ko ang nangyari sa ina mo at kung paano ka tinrato ng asawa ng kuya ko. Malumanay na wika ni Basilio, ang boses ay tila isang matalik na kaibigang nag-aalok ng tulong sa gitna ng unos. Gusto mo bang sirain si Severina at makuha ang hustisya para sa inyong dalawa? Tutulungan kita. Ang pekeng ngiti ni Basilio ay hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata, ngunit ang kanyang alok ay tila isang nakakaakit na patibong sa gitna ng desperasyon ni Tala. Walang pag-aalinlangan, inabot ng lalaki ang isang manipis na brown envelope patungo sa dalaga. Ipinakita nito ang nilalaman, mga sipi ng mga pekeng medical records na nilagdaan mismo ni Dr. Alonzo, mga dokumentong nagpapatunay na binabago ng doktor ang kondisyon ng bata sa papel. Mga dokumento yan na magpapatunay na kinokontrol ni Severina at ng doktor ang paggamot kay Celestina. Pabulong na paliwanag ni Basilio, ang boses ay nagkukunwaring may malasakit sa kanyang pamangkin. Kahit kailan ay hindi ko nagustuhan ang babaeng yan. Para sa kuya ko, gamitin mo ito Tala. Ibigay mo ito kay Mateo at pabagsakin natin si Severina. Bago pa man maiabot ni Tala ang kanyang nanginginig na kamay upang tanggapin ang sobre, mabilis na humakbang si Rafael at maingat na inilayo ang dalaga. Ang mga mata ng nag-aaral na abogasya ay puno ng pagdududa at talas habang sinusuri ang bawat galaw ng nakababatang Villarreal. Nagpalitan sila ng matatalim na tingin. Sa mundo ng batas na pinag-aaralan ni Rafael, walang sino man ang nag-aalok ng tulong ng walang hinihinging kapalit, lalo na mula sa isang pamilyang sanay bumili ng katahimikan. Kinabukasan, habang inaasikaso ni Tala ang mga papeles para sa burol ng kanyang ina, ginamit ni Rafael ang kanyang mga koneksyon upang palihim na mag-imbestiga tungkol kay Basilio. Sa tulong ng isang kaibigang imbestigador, natuklasan niya ang isang madilim na katotohanan na mas nakakapangilabot pa
kaysa sa mga kasinungalingan ni Severina. Nalulubog sa matinding utang sa sugal si Basilio, mga utang na pumapalo sa daan-daang milyon. Ngunit ang mas nakakakilabot na detalye ay ang nilalaman ng pamana ng pamilya. Kung sakaling mamatay si Celestina, ang buong pamamahala at yaman ng kumpanyang Villarreal ay automatikong mapupunta kay Basilio bilang nag-iisang natitirang tagapagmana. Si Severina ay isang sakim na madrasta, ngunit si Basilio ay isang gutom na lobo na naghihintay na mamatay ang sariling dugo upang makakain. Kahit batid na ang panganib, alam ni Natala at Rafael na kailangan nilang gamitin ang lahat ng ebidensya upang buksan ang mga mata ni Mateo. Hinarang ni Tala ang sasakyan ng ama ni Celestina. Nang magtungo ito sa labas ng ospital, basag ang tinig at puno ng pag-asa, inilabas ni Tala ang mga dokumento. Ngunit bago pa man makalapit si Tala kay Mateo, mabilis na humarang si Severina kasama ang ilang gwardiya na palaging nakabuntot sa kanya. Hindi na hinintay ng asawa ni Mateo na makapagsalita ang dalaga. Sa harap ng maraming dumadaang tao, walang awang sinabunutan ni Severina ang mga alaala ni Tala. Pinulbos ang kanyang dignidad gamit ang mga salitang matatalim. Ang kapal talaga ng mukha mong bumalik dito. Pagkatapos mong mang-iskandalo at subukang pagnakawan ng anak namin, ngayon ay manghihingi ka ng abuloy dahil namatay ang pulubi mong ina? Malakas na panunumbat ni Severina, sinasadyang iparinig sa buong paligid upang magmukhang biktima ang pamilyang Villarreal. Pilit na iniabot ni Tala ang mga papel kay Mateo. Sir Mateo, parang awa nyo na. Tingnan nyo ito. Mga reseta ito ni Dr. Alonso na magpapatunay na sinasadyang lasunin ang anak ninyo. Ngunit dahil sa labis na pagkairita at pagprotekta sa kanyang dangal, buong lakas na itinulak ni Severina si Tala. Dahil sa pagod at gutom ng ilang araw, nawalan ng balanse ang dalaga. Bumagsak siya ng malakas sa isang maputik na bahagi ng kalsada na naipon mula sa ulan kagabi. Dumikit ang makapal na putik sa kanyang nag-iisang malinis na damit at sa kanyang pisngi. Nagsiliparan ang mga papel sa basang kalsada, nabasa at nasira ang mga letra. Natahimik ang mga nakasaksi. Inaasahan nilang iiyak at magmamakaawa si Tala, gaya ng ginagawa ng mga taong nawalan ng pag-asa. Ngunit isang pambihirang lakas ang bumalot sa dalaga. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa putikan. Hindi siya umiyak. Hindi niya pinagpaga ng dumi sa kanyang damit. Sa halip, itinaas niya ang kanyang baba at tiningnan si Mateo ng diretso sa mga mata. Wala itong halong galit, kundi isang purong, matinding pagkaawa. Kayo po ang mas kawawa, Sir Mateo. Mahina ngunit malalim na wika ni Tala. Ang tinig ay nanunuot sa budhi ng sinumang makakarinig. Dahil sa takot ninyong mawala ng perpektong pamilya, naging bulag kayo sa mga ahas na nakapulupot sa leeg ninyo. Hindi ang putik na ito ang magpaparumi sa akin, kundi ang konsensya ninyong hinayaan ninyong mabulok. Tinalikuran niya ang mayamang mag-asawa at naglakad palayo ng may dignidad. Naiwan si Mateo na nakatayo, hindi makakilos. Nang magtama ang kanilang mga paningin kanina, nakita ni Mateo sa hugis ng mga mata ng dalaga. At sa lalim ng tingin nito, ang isang pamilyar na kaluluwa. Isang mukha na matagal na niyang ibinaon sa limot kasama ng isang lumubog na barko. Bakit ganito na lamang ang epekto ng mga mata ng babaeng iyon sa kanyang naninigas na puso? Samantala, palihim na sinundan ni Rafael si Basilio patungo sa madilim at inabandonang bahagi ng parking lot ng ospital. Nagtago ang binata sa likod ng isang malaking haligi habang nakikinig sa usapan ni Basilio at ng dalawang lalaking mukhang matagal nang kumikilos sa ilalim ng lupa. Nawala ang maamong mukha ng tiyuhin ni Celestina at lumabas ang tunay nitong anyo. Gamitin niyo ang babaeng yagit na yan para tuluyang idiin si Severina, utos ni Basilio. Ang boses ay puno ng kasamaan. Hayaan niyo siyang ilabas ang ebidensya laban sa asawa ng kuya ko.
At kapag nakulong na si Severina, tapusin niyo ang trabaho. Patayin niyo pareho si Tala at ang pamangkin ko. Gusto kong ako lang ang matirang nakatayo sa pamilyang ito. Pigil hininga si Rafael habang pinakikinggan ang buong plano. Ngunit bago pa siya makagawa ng hakbang paatras, narinig niya mula sa kinaroroonan ng mga kalaban ang nakakakilabot na tunog ng malamig na bakal na ikinakasinda ang matunog na paghahanda ng isang baril na handang kumitil ng buhay anumang oras. Ang mga salita ni Severina ay parang isang malambot na unan na pilit idinidiin sa mukha ng katotohanan hanggang sa tuluyan itong mawalan ng hininga. Sa loob ng malawak na aklatan ng mansyon ng mga Villarreal, nakaupo si Mateo sa madilim na sulok. Hawak ang isang baso ng alak na hindi niya magawang inumin. Lumapit si Severina. Suot ang isang itim na bestida na sadyang pinili upang ipakita ang maagang pagluluksa at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang asawa. Kinausap ko na ang mga kaibigan natin sa simbahan, pati na rin ang board of directors. Malumanay na bulong ni Severina. Ang tinig ay puno ng huwad na pag-unawa. Magpapaorganisa ako ng isang Thanksgiving and Prayer Gala bukas ng gabi sa ospital. Isang huling pagtitipon para ipagdasal ang kaluluwa ng bata. Oras na para magpaalam tayo, Mateo. Oras na para tanggalin ang mga makinang nagpapahirap sa kanya at isuko na natin siya sa Diyos. Hindi sumagot si Mateo. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad habang ang kanyang mga balikat ay marahas na nanginginig sa pag-iyak. Ang pagtanggi ng isang ama ay tuluyan ng binasag ng manipulasyon. Pumayag siya sa isang marangyang pagtitipon ng pamamaalam, hindi alam na ang kanyang pinapayagan ay isang formal at marangyang pagpatay sa kanyang sariling laman at dugo. Samantala, sa isang maliit at tagong kainan malapit sa riles ng tren, matamang nakikinig si Tala sa mga ibibinunyag ni Rafael. Ligtas na nakatakas ang binata mula sa madilim na parking lot bago pa man siya makita ng mga armadong tauhan ni Basilio. Ang bawat salitang binitawan ng gwardiya tungkol sa tunay na motibo ni Basilio at ang nakakasindak na utos nitong patayin silang lahat ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Tala. Naisip ni Tala na maaari na lamang siyang tumakbo. Maaari na siyang umalis ng Maynila upang iligtas ang kanyang sariling buhay ngayong nailibing na ang kanyang ina. Ngunit sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang inosenteng mukha ni Celestina na umaasa sa kanya. Ang mayamang pamilyang ito ay nabubulok mula sa loob. Ang madrasta ay nagbabalak ng pagpatay. Ang tiyuhin ay naghihintay na manahin ang kayamanan sa ibabaw ng mga bangkay. At ang ama ay bulag at duwag. Sila na lamang ni Rafael ang natitirang harang sa pagitan ni Celestina at ng kamatayan. Wala na tayong oras, Rafael, mariing wika ni Tala. Ang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Kapag natuloy ang pagtitipon na yon bukas ng gabi, gagamitin nila yon bilang palusot para tuluyang patayin ang makina ni Celestina. Kailangan kong makapasok sa kwarto niya ngayong gabi. Delikado, Tala. Nakakalat ang mga tauhan ni Basilio sa paligid at mas humigpit ang mga gwardiya ni Severina sa buong BP wing. Pag-aalala ni Rafael, hawak ng mahigpit ang kamay ng dalaga. Ngunit nang makita niya ang hindi matitinag na determinasyon sa mga mata ni Tala, napabuntong hininga ang binata at tumango. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang isang pusong puno ng pagmamahal. Ako ang bahala sa mga kasamahan kong gwardiya. Lilituhin ko sila, pero mayroon ka lang 10 minuto sa loob. Kinagabihan, ang tahimik na pasilyo ng VIP wing ay nabalot ng tensyon. Sa tulong ng isang lumang uniforme na ipinahiram ng isang mabuting kaibigang janitress, naglakad si Tala na nakayuko. Itinutulak ang isang malaking kariton ng mga tuwalya at kagamitan sa paglilinis. Ang kanyang mukha ay halos natatakpan ng maskara at buhok. Ang bawat hakbang niya ay sinusukat. Pinipigilan ang labis na panginginig ng kanyang mga tuhod.
Nang maabala ni Rafael ang dalawang gwardiya sa pinto sa pamamagitan ng pagtawag mula sa radyo tungkol sa isang pekeng gulo sa ibaba, mabilis na pinihit ni Tala ang malamig na siradura ng pinto at pumasok sa kwarto ni Celestina. Sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng chemical at ang walang katapusang pag-ilaw ng mga monitor na nakakabit sa maliit na katawan ng bata. Nakahiga si Celestina, maputlang maputla at tila isang lantang bulaklak sa gitna ng malawak at puting higaan. Tinanggal ni Tala ang kanyang maskara at nagmamadaling lumapit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit at malamig na kamay ng bata. Ang init ng kanyang palad ay tila pilit na nagbibigay ng buhay sa nanlalamig na balat ni Celestina. Nandito na si Ate Tala. Mahal ko. Nanginginig na bulong ni Tala habang pinupunasan ang kanyang mga luhang nagbabantang tumulo. Huwag kang bibitaw, ha? Lalaban tayo. Hindi ko hahayaang saktan ka ng mga halimaw na yon. Ipangako mo sa akin na hihintayin mo ang bukas. Wala mang anumang paggalaw mula sa bata. Naramdaman ni Tala ang matinding pangangailangan na bigyan ito ng aliw. Sa mga gabing nakakaramdam siya ng takot nung bata pa siya. Palagi siyang kinakantahan ng kanyang nanay Rosa upang payapain ang kanyang kaluluwa. Isang lumang awitin na hindi niya alam kung saan nagmula, ngunit nakatanim na sa kanyang pagkatao. Pumikit si Tala at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga labi. Umaling-aungaw ang isang napakalambing at malungkot na himig sa loob ng tahimik na silid. Inawit niya ang isang lumang uyay, isang kanta, tungkol sa isang bituin na naghahanap ng daan pauwi sa yakap ng dagat. Ang bawat nota na lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng dalisay na pagmamahal at pag-asa. Isang tinig na nagtatawid ng kalinga mula sa kanyang nagdurugong puso patungo sa naghihingalong kaluluwa ni Celestina. Sa gitna ng kanyang pagkanta, isang maliit na milagro ang naganap. Mula sa nakapikit na mga mata ng maliit na batang walang malay, dahan-dahang kumawala ang isang butil ng luha. Gumulong ito pababa sa namumutlang pisngi ni Celestina. Isang tahimik na patunay na sa kabila ng lason at mga makina, naririnig ng bata ang himig ng pagmamahal. Naririnig niya ang boses ng kaligtasan. Akmang pupunasan ni Tala ang luha ng bata nang bigla siyang makaramdam ng isang presensya sa kanyang likuran. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Mula sa pintuang hindi niya namalayang bumukas, nakatayo si Mateo. Nakasuot ito ng gusot na formal na damit. Ang mga mata ay ng lalaki at ang mukha ay sinimot ng dugo sa labis na pamumutla. Hindi ito sumigaw upang tumawag ng gwardiya. Hindi rin ito nagalit. Sa halip, ang buong katawan ng makapangyarihang negosyante ay nanginginig na parang isang batang nakakita ng multo mula sa nakaraan. Tumingin si Mateo kay Tala. Ang kanyang mga mata ay naniningil ng paliwanag habang ang kanyang tinig ay garalgal at halos mabiyak sa matinding emosyon. Sa sino ka? Nanginginig na tanong ni Mateo. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 24 na taong pangungulila. Paano mo nalaman ang himig na yan? Nanatiling nakatayo si Mateo sa gilid ng pintuan, tila ipinako ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang magilas na tindig ng isang mayamang negosyante ay tuluyang gumuho, pinalitan ng isang lalaking pilit na inaabot ang isang alaalang matagal nang inilibing ng panahon. Humakbang siya nang dahan-dahan palapit sa higaan ng anak. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon kay Celestina. Nakatitig siya kay Tala. Sinusuri ang bawat linya sa mukha ng dalaga. Inaaninag kung saan nanggaling ang boses na dumurog sa kanyang naninigas na puso. Umatras ng bahagya si Tala. Nabitawan ang dulo ng kumot ng bata dahil sa kaba. Inakala niyang tatawag ito ng mga gwardiya upang muli siyang ipakaladkad at saktan. Tinanong kita, inulit ni Mateo. Ang tinig ay hindi galit, kundi puno
ng isang malalim na pangungulila. Saan mo natutunan ang awiting iyan? Walang ibang nakakaalam ng himig na yan maliban sa taong gumawa niyan. Lumunok si Tala, sinusubukang patatagin ang kanyang sarili. Ito po ang palaging kinakanta ng Nanay Rosa ko sa akin tuwing hindi ako makatulog nung bata pa ako. Sabi niya, ito raw ang kinakanta niya sa akin nung napulot niya ako. Natigilan si Mateo. Ibinaba niya ang kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang kamay nang dahan-dahan niya itong iangat at ipatong sa balikat ni Tala. Sa sandaling dumampi ang palad ng ama sa maruming uniforme ng dalaga, isang kakaibang daloy ng init ang naramdaman ni Tala. Hindi ito ang init ng isang estranghero. Isa itong banayad na kuryente ng kalinga. Isang pagkilala ng dugo na matagal nang naghihintay na matuklasan. Bagaman, pareho pa silang bulag sa katotohanan. Nakaramdam si Tala ng isang kakaibang kaligtasan sa ilalim ng kamay na yon. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay marahas na winasak. Bumukas ng malakas ang pinto at iniluwan nito si Severina. Ang kanyang maayos at magandang mukha ay mabilis na nag-iba ng anyo, na puno ng matinding pandidiri at poot. Nang makita ang kamay ng kanyang asawa na nakapatong sa balikat ng babaeng pinakadidiliran niya. Anong kabaliwan ito? Matinis na sigaw ni Severina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na pasilyo. Tila nawala siya sa sarili, itinulak niya palayo si Tala ng buong lakas at humarap sa kanyang asawa. Mateo, nakapasok na naman ang basurang ito. Guardia, hulihin ninyo ang babaeng iyan at ipabugbog sa labas. Nagsimulang magsitakbuhan ang dalawang guardia mula sa labas, handang kaladkarin muli si Tala. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama, itinaas ni Mateo ang kanyang kamay upang pigilan ang mga tauhan. Hayaan niyo siya. Mariing utos ni Mateo, ang boses ay nagtataglay ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Tiningnan niya si Severina ng may matinding pagdududa. Walang gagalaw sa kanya. Hayaan niyo siyang umalis ng maayos. Hindi makapaniwala si Severina sa narinig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding galit at kahihiyan. Paanong ang lalaking palaging sunod-sunuran sa kanyang mga luha ay kinampihan ang isang yagit sa harap ng maraming tao? Hindi niya ito pinalampas. Hinablot niya ang braso ni Mateo at kinaladkad ito palabas ng kwarto patungo sa isang bakanteng opisina sa dulo ng pasilyo upang doon ibuhos ang kanyang lason. Habang nakasandal si Mateo sa pader, sinimulan ni Severina ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang walang awang panunumbat at pagbabaligtad ng sitwasyon. Kaya ba hindi mo magawang ipakulong ang babaeng yan dahil may nakikita ka sa kanya? Umiiyak at nanlilisik ang mga mata ni Severina. Bawat salita ay sadyang pinatalim upang sumugat ng malalim. Hanggang ngayon, si Marisol pa rin ang sinasamba mo. Nakita mo lang na may konting pagkakahawig ang yagit na yan sa patay mong asawa, bigla ka na namang naging mahina. Paano naman ako, Mateo? Ibinigay ko ang kabataan ko para buuin ang pamilyang ito. Tiniis ko ang pagiging pangalawa habang buhay. Ako na nga itong nag-aalaga sa anak mong mamamatay na. Tapos ipapahiya mo ako dahil sa isang Ang mga salita ni Severina ay tila mga kadenang muling pumulupot sa leeg ni Mateo. Ang pagkabanggit sa pangalan ng kanyang namatay na asawa at ang pinaramdam na kawalang utang na loob niya sa sakripisyo ni Severina ay sapat na upang durugin ang anumang tapang na namuo sa kanyang dibdib. Tuluyan siyang gumuho. Niyakap niya si Severina, humihingi ng tawad ng paulit-ulit, tuluyang tinakpan ang sariling mga mata mula sa liwanag ng katotohanan. Sa mga sandaling iyon, nakatakas si Tala mula sa kwarto. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, palihim na nagmamasid si Rafael mula sa isang kanto. Ngunit hindi lang si Tala ang nakita ng binata. Napansin niya si Dr. Alonso sa loob ng nurse's station, nagmamadaling nagbabasa ng isang resulta ng blood test na kagagaling lamang sa laboratorio.
Namumutla ang mukha ng doktor, ang mga kamay ay nanginginig, habang mabilis na itinupi ang papel at inipit sa pinakailalim ng isang makapal na libro ng mga pasyente. Ano ang nakita ng manggagamot sa dugo ni Celestina na labis nitong ikinatakot at pilit na itinatago kahit kay Severina. Bago pa man makalapit si Rafael upang silipin ang itinagong papel, nahagip ng kanyang paningin ang isa pang panganib. Sa labas ng pasilidad, sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste, nakatayo si Basilio. Hawak nito ang isang telepono. Palihim na kinukuhanan ng litrato si Tala, habang ang dalaga ay naglalakad palabas ng ospital, pauwi sa kanyang pansamantalang tinutuluyan. Isang demonyong ngiti ang nakapaskil sa labi ni Basilio. Tila isang mangangasong natagpuan na ang perpektong pain. Alam ni Rafael na ang panganib ay nasa bawat sulok. Lumapit siya kay Tala at hinawakan ng kamay nito upang pabilisin ang kanilang pag-alis. Ngunit habang sila ay naglalakad sa madilim na kalsada, naramdaman ni Rafael ang malakas na panginginig ng kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa kapwa-gwardiya na kanyang pinagkakatiwalaan sa loob. Nang buksan niya ang mensahe, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Napahinto siya sa paglalakad at napansin ni Tala ang pamumutla ng kanyang mukha. Nakasaad sa mensahe ang isang malamig na utos ng kamatayan. Ipinapaklear ni Ma'am Severina ang buong VIP wing ngayong gabi. Hindi na nila hihintayin ang pagtitipon bukas. Tatanggalin na ang life support ng bata bago maghating gabi. Ang malamig na mensahe sa telepono ni Rafael ay tila hatol na nagpabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Pilit na kinokontrol ni Severina ang oras. Nais niyang tapusin ang lahat ng plano ni Celestina ngayong gabi upang bukas, sa gaganaping Thanksgiving gala, ang lahat ng atensyon, luha at pakikiramay ng pinakamayayamang tao sa lipunan ay mapunta sa kanyang huwad na pagdadalamhati. Sa loob ng marangyang walk-in closet ng mansyon ng mga Villarreal, nakatayo si Severina sa harap ng isang malaking salamin. Nakakalat sa kanyang kama ang iba't ibang mamahaling itim na damit na sadyang ipinadala ng kanyang personal na designer. Hawak niya ang isang itim na belo. Dahan-dahang ipinapatong ito sa kanyang maayos na buhok habang tinitingnan kung sapat na ba ang nipis nito upang makita ng mga kamera ang kanyang pekeng pag-iyak bukas. Siguraduhin mong walang ibang tao sa pasilyo ng VIP wing mamayang 11:00, malamig na utos ni Severina sa kanyang cellphone habang sinusukat ang isang perlas na kwintas. Kapag nagtanong si Mateo, sabihin mo na ibinilin ko na kailangan ng bata ng lubos na katahimikan. Ako na ang bahalang mag-iskandalo bukas ng umaga. Kapag nadatnan nating patay na ang bata, gawin mo na ang trabaho mo, Dr. Alonso. Malayo sa karangyaan at kasamaan ng mansyon, pansamantalang sumilong sina Tala at Rafael sa maliit at tagong rooftop ng ospital. Kailangan nilang ayusin ang kanilang mga isip at planuhin ang pinakamahalagang hakbang ng kanilang buhay. Binili ni Rafael ang isang simpleng hapunan, 2 mainit na kape at ilang piraso ng tinapay. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan at mga bituin, umupo sila sa isang lumang bangko. Inabot ni Rafael ang tinapay kay Tala. Tiningnan ng dalaga ang pagkaing nasa kanyang mga palad. Ang kanyang isip ay lumilipad sa panganib na naghihintay mamaya. Napansin ni Rafael ang panginginig ng mga daliri ng dalaga. Dahan-dahan, inilapag ng binata ang kanyang kape at maingat na kinuha ang mga kamay ni Tala. Pinagsaklop ang mga ito sa loob ng kanyang malalaki at maiinit na palad. Natatakot ako, Rafael. Basag at mahinang pag-amin ni Tala. Hindi na napigilan ang pagtulo ng isang butil ng luha. Paano kung hindi natin umabot? Paano kung mamatay si Celestina nang dahil sa akin? Isa lang akong hamak na tagalaba. Sino ang maniniwala sa akin bukas? Tinitigan ni Rafael si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang napakalalim na pagmamahal at pag-ibig na matagal na niyang inaalagaan ng palihim. Tala, tingnan mo ako.
Malambing ngunit matatag na wika ng binata. Hindi ka hamak na taga-Labalang. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Ano man ang mangyari mamaya, ano man ang sabihin nila bukas, nandito ako. Haharapin natin sila ng magkasama. Hinding-hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon ay tila naging isang matibay na angkla para sa lumulutang na kaluluwa ni Tala. Sa gitna ng takot at pag-iisa, nahanap niya ang isang tahanan sa mga mata ni Rafael. Dahan-dahan, isinandal ni Tala ang kanyang pagod na ulo sa malapad na balikat ng binata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na makaramdam ng kapayapaan kahit sa ilang sandali lamang. Ang tahimik na gabi, ang mainit na balikat ni Rafael at ang tunog ng paghinga nito ay naging kalasag ni Tala laban sa magulong mundo na nag-aabang sa ibaba. Habang nagpapahinga ang dalaga, inilabas ni Rafael ang ilang mga dokumentong nakuha niya mula sa kaibigang investigador upang muling suriin. Pinagsama-sama nila ang video mula sa basurahan, ang testimonyo ng isang nurse na binayaran ni Dr. Alonso at ang patunay ng utang ni Basilio. Ngunit may isang nakakabiglang papel na pumukaw sa atensyon ni Rafael. Tala, tawag ni Rafael. Ang boses ay may halong pagtataka. Tiningnan ko ang lumang records ng pamilya Villarreal para maghanap ng butas kay Basilio. Nakuha ko ang kopya ng death certificate ng unang asawa ni Mateo na si Marisol. 24 na taon na ang nakalipas nang lumubog ang sinasakyan nilang yate. Napamulat si Tala at inangat ang kanyang ulo. Bakit? Ano ang nakita mo? Nakalagay dito na natagpuan ang katawan ni Marisol sa pampangkinabukasan. Paliwanag ni Rafael, itinuturo ang isang linya sa lumang papel. Pero ang nakapagtataka, walang nakitang bangkay ng bata. Ang anak nilang sanggol, na kasama sa yate, ay idineklarang nawawala at ipinalagay na lamang na patay dahil walang nakaligtas. Nasaan ang bata? Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Tala. Biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang huling ibinulong ng kanyang nanay Rosa bago ito nalagutan ng hininga, barko. Sanggol, patawarin mo ako. Kasunod nito ay ang alaalang nakita niya sa litrato sa opisina ni Severina. Ang isang sanggol na may kakaibang peklat sa balikat. Napahawak si Tala sa kanyang sariling balikat. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Tila may isang malaking katotohanan na nagpupumilit kumawala mula sa kadiliman ng nakaraan. Ngunit bago pa man nila mapag-ugnay ang mga piraso ng misteryo, kailangan muna nilang balikan ang natitirang mga orihinal na reseta na itinago ni Tala sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa gilid ng eskinita malapit sa ospital. Iyon ang huling bala nila para sa malaking komprontasyon bukas. Bumaba sila mula sa ospital at naglakad patungo sa makipot na eskinita ng inuupahang bahay ni Tala. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik para sa isang lugar na karaniwang puno ng ingay. Nang papalapit na sila, sa pintuan ng maliit na silid ni Tala, napansin ni Rafael ang mga kahina-hinalang anino ng 3 lalaking nagmamadaling lumabas mula sa likurang bahagi ng gusali. Sila ang mga armadong tauhan ni Basilio na nakita niya sa parking lot. Mabilis na hinila ni Rafael si Tala at nagtago sila sa likod ng isang malaking pader. Nanlaki ang mga mata ni Tala nang makita ang dala ng mga lalaki. Mga walang lamang lalagyan ng kemikal. Kasabay nito, dahan-dahang pumasok sa kanilang ilong ang isang matapang, nakakahilo at pamilyar na sangsang. Ang hangin ay mabilis na binalot ng umaalingasaw na amoy ng gasolina. Ang mabangis na apoy ay mabilis na lumamon sa maliit at gawa sa kahoy na inuupahan ni Tala. Mula sa kanilang pinagtataguan, pinanood ng dalaga kung paano kainin ng mga nag-aapoy na dila ang nag-iisang lugar na tinawag niyang tahanan. Ang matinding init ay tumagos hanggang sa kanilang mga balat, habang ang makapal at itim na usok
ay mabilis na pumailan lang at nagpadilim sa kalangitan. Walang nagawa ang mga kapitbahay kundi magsigawan at magbuhos ng kaunting tubig, ngunit sadyang pinagplanuhan ang panununog upang walang matirang ebidensya. Napaluhod si Tala sa magaspang na semento. Nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang mga papel na naglalaman ng orihinal na reseta, ang mga dokumentong magpapatunay sana sa kasamaan ni na Severina at Dr. Alonso, ay tuluyan ng naging abo kasama ng kanyang mga mumunting ari-arian. Pakiramdam niya ay tinalikuran siya ng tadhana. Paano pa siya lalaban kung pinulbos na ng apoy ang nag-iisa niyang sandata? Lumuhod si Rafael sa kanyang harapan at mahigpit na hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Hindi siya nagpakita ng panghihina, bagkus ay ipinasa niya ang kanyang tapang sa pamamagitan ng kanyang seryoso at matatag na tingin. Nawala ang mga papel, Rafael. Humihikbing wika ni Tala. Ang dibdib ay sumisikip sa labis na kabiguan. Wala na tayong ipapakita kay Sir Mateo. Wala na tayong laban bukas. Umiling si Rafael at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha upang marinig siya ng malinaw ng dalaga sa gitna ng kaguluhan. Hindi totoo yan, Tala. Ang papel ay madaling sabihing peke, pero ang video ng pag-uusap nila sa basurahan ay hindi. Nasaan ang sirang cellphone mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Tala. Mabilis niyang kinapa ang malalim na bulsa ng kanyang lumang apron na palagi niyang suot. Naramdaman ng kanyang nanginginig na mga daliri ang matigas na kanto ng kanyang lumang cellphone. Inilabas niya ito. Basag man ang screen nito at luma. Naroon pa rin nakatago ang pinakamatibay na ebidensya. Dahil palagi niya itong bitbit, nailigtas ito mula sa apoy. Muling sumiklab ang pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi pa sila talo. Kinaumagahan, bago ang itinakdang oras ng malaking pagtitipon, dinala ni Rafael si Tala sa isang kaibigang may pwesto ng ukay-ukay na hindi kalayuan sa ospital. Kailangan ni Tala ng maayos na damit. Hindi na siya haharap sa mga mapanghusgang matang iyon bilang isang maruming anak kalye na madaling itulak at saktan. Haharapin niya ang mga ito bilang isang babaeng may dignidad. Mula sa tumpok ng mga lumang damit, nakahanap si Tala ng isang simpleng puting blusa na may mahabang manggas at isang itim na palda. Paglabas niya mula sa maliit na silid-bihisan, tila nagbago ang ihip ng hangin. Nawala ang maruming yagit. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may malinis na anyo, angat ang baba, at may tapang na hindi mabibili ng pera. Lumapit si Rafael. Tinitigan niya ang dalaga nang may labis na paghanga. Napansin niya ang isang maliit na marka ng itim na uling na naiwan sa pisngi ni Tala mula sa sunog kagabi. Dahan-dahan, itinaas ng binata ang kanyang kamay at ginamit ang hinlalaki upang marahang punasan ang dumi sa mukha ng dalaga. Kahit nababalot ka pa ng abo, Tala, malambing at puno ng pagsuyong, ibinulong ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kaibuturan ng kaluluwa ng dalaga. Ikaw pa rin ang pinakamaliwanag na bituin na nakita ko. Handang-handa ka na. Samantala, sa malawak at magarbong bulwagan ng ospital, nagsimula na ang Thanksgiving Gala. Ang buong paligid ay nababalot ng mga puting bulaklak, tila isang napakagandang entablado para sa isang dula. Nakaupo ang mga pinakamayayamang kaibigan ng pamilya Villarreal at ang buong board of directors ng kumpanya. Sa unahan ay walang tigil ang pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng imbitadong media. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Severina. Suot niya ang perpektong itim na bestida at belo. Hawak ang mikropono habang ang kanyang mukha ay basang-basa ng mga luha na pinraktis niya ng ilang ulit sa harap ng salamin. Napakasakit para sa isang ina na makitang naghihirap ang kanyang anghel. Panimula ni Severina. Ang boses ay pilit na pinagagaralgal upang magmukhang kaawa-awa. Araw at gabi, ipinagdasal ko na sana ako na lang ang kunin ng Diyos. Sana ako na lang ang nasa higaan. Ngunit kailangan na nating tanggapin ang kalooban ng langit. Ngayong araw,
Ibabalik na natin si Celestina sa kanyang mga kamay. Papalayain na natin siya mula sa mga makinang nagpapahaba lamang ng kanyang pagdurusa. Habang nagpupunas ng luha ang mga inosenteng bisita na naniwala sa kanyang dula, palihim na nagmamasid si Basilio mula sa isang madilim na sulok ng bulwagan. Nakangiti ito ng tipid kasama ang dalawang seryosong abogado na may bitbit na mga formal na dokumento. Naghihintay lamang ang tiyuhin ng formal na deklarasyon ng pagkamatay ng bata upang ilabas ang mga papeles na maglilipat ng buong yaman sa kanyang pangalan. Tumayo si Mateo mula sa unang hanay ng mga upuan. Malalim ang kanyang mga mata dahil sa kawalan ng tulog at labis na pag-iyak. Naglakad siya patungo sa entablado upang yakapin ang kanyang asawa, handa nang magbigay ng pahintulot sa mga doktor na patayin ang makina sa VIP room. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mateo, umalingaw-ngaw ang matinding pagkalampag ng dalawang mabibigat na pinto ng bulwagan mula sa likuran. Sabay-sabay na napalingon ang lahat ng mga bisita at nagtapatan ang mga lente ng kamera. Sa bungad ng pintuan, nakatayo si Tala, suot ang kanyang malinis na puting blusa, kasama si Rafael na nakasuot ng kanyang formal na uniforme ng gwardiya. Humarang ang mga tauhan ng ospital upang pigilan sila, ngunit hindi nagpakita ng anumang takot si Tala. Buong tapang siyang naglakad patungo sa gitna. Sinalubong ang matatalim na tingin ng mga naguguluhang tao. "Itigil niyo ang kasinungalingang ito." Ang malakas at buong-buong sigaw ni Tala ay tumagos sa bawat sulok ng bulwagan. Binabasag ang huwad na kapayapaan ng mga demonyong nagbabalat kayo. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay tuluyang nabasag. Ang atensyon ng bawat panauhin ng mga matataas na miyembro ng lipunan at ng mga nag-aabang na mamamahayag ay sabay-sabay na naagaw ng matapang na pagpasok ni Tala. Ang pilit na paghikbi ni Severina sa harap ng mikropono ay biglang natigil, napalitan ng labis na pagkagulat at matinding galit nang makita ang babaeng inakala niyang naging abo na kagabi. "Magagwardya! Bakit nakapasok ang mga taong iyan?" Matinis at nanginginig na sigaw ni Severina, itinuturo sina Tala at Rafael. "Ilabas ninyo ang baliw na babaeng iyan. Nanggugulo siya sa pagluluksa ng pamilya namin." Mabilis na gumalaw ang mga tauhan ng ospital upang harangin sila. Ngunit ginamit ni Rafael ang kanyang awtoridad bilang head guard ng night shift. Buong tapang niyang itinulak palayo ang mga kasamahang gwardiya at mabilis na tumakbo patungo sa gilid ng entablado kung saan nakalagay ang mga kontrol ng sound system. Bago pa man siya mapigilan ng sinuman, naikonekta na ni Rafael ang lumang cellphone ni Tala sa pangunahing linya ng speaker ng buong bulwagan. Pinihit niya ang volume sa pinakamataas na antas at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw sa buong pasilidad ang isang pamilyar at nakakakilabot na boses. Malinaw na malinaw, walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig ng lahat ang palihim na usapan mula sa madilim na bahagi ng basurahan ng ospital. "Siguraduhin mong hindi na siya gigising." Ang boses ni Severina ay puno ng kasamaan, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. "Taasan mo ang dosis, Doc. Ako na ang bahala kay Mateo." Madaling mauto ang matandang iyon. Kapag namatay ang bata, mapapasakin ang lahat ng atensyon niya at ang pera ng kumpanya. Kasunod nito ay ang boses ni Dr. Alonzo na sumasang-ayon sa isang madilim na kasunduan. Nagkagulo ang mga panauhin. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng Board of Directors. Walang tigil ang pagkislap ng mga kamera ng media, nakatutok sa namumutlang mukha ni Severina. Ang mga inosenteng bisita na kanina lamang ay nakikiramay ay ngayon ay nandidiri sa kahayupang kanilang narinig. Nataranta si Severina. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Nabitawan niya ang mikropono na lumikha ng isang matinis at nakakabinging ingay nang tumama ito sa sahig. Mabilis siyang lumapit kay Mateo at mahigpit na kumapit sa braso nito. Ginamit niya ang kanyang huling baraha, ang panlilin lang na palagi niyang ginagawa upang bulagin ang asawa. "Mateo,
Hindi totoo iyan. Gawa-gawa lang nila iyan. Nagmamakaawang sigaw ni Severina. Ang mga mata ay nanlalaki sa desperasyon. Artificial intelligence lang yan. Para sirain ang pamilya natin. Bayaran ang mga yan para pagnakawan tayo. Huwag kang maniwala sa yagit na yan. Mahal, ako ang asawa mo. Ngunit hindi umatras si Tala. Habang nagkakagulo ang paligid, buong tapang siyang naglakad patungo sa harapan ni Mateo. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Wala na ang marumi at takot na anak kalye. Ang nakatayo ngayon sa harap ng makapangyarihang negosyante ay isang babaeng armado ng katotohanan. Narinig niyo po ang katotohanan? Mariing wika ni Tala. Ang boses ay nanunuot sa kaibuturan ng kaluluwa. Inilabas ni Rafael ang mga kopya ng pekeng reseta at iniabot kay Mateo. Tingnan niyo ang mga papel na yan. Siya rin ang nag-utos na ipasara ang oxygen ng Nanay Rosa ko kahapon. At kayo, Sir Mateo, bahagyang nanginig ang boses ni Tala dahil sa labis na hinanakit hindi para sa sarili, kundi para sa batang naghihingalo. Tatay ka niya. Paano mo nasikmurang magbulag-bulagan habang pinapatay ng babaeng ito ang anak mo sa mismong harap mo? Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok na bumasag sa salamin ng pagbabalat kayo ni Mateo. Napatingin siya sa mga kamay ng kanyang asawa na nakakapit sa kanyang braso. Biglang nanumbalik sa kanyang isipan ang lahat ng gabi kung saan inaabutan siya ni Severina ng mainit na gatas. Naalala niya ang bigat ng kanyang talukap, ang sobrang himbing ng kanyang pagtulog sa sofa, at ang kawalan niya ng kakayahang magising sa tuwing naghihirap huminga ang kanyang anak sa madaling araw. Hindi iyon pag-aalaga. Iyon ay lason upang patulugin ang kanyang konsensya habang unti-unting pinapatay ang nag-iisa niyang dugo at laman. Naramdaman ni Mateo ang matinding pandidiri sa kanyang sarili at ang nag-aapoy na galit laban sa babaeng kanyang pinagkatiwalaan. Ang kanyang buong katawan ay marahas na nanginig. Ang pagdurusa ng kanyang anak ay nangyari sa ilalim ng kanyang sariling bubong dahil siya ay naging isang duwag at utu-utong ama. Dahan-dahan, inalis ni Mateo ang pagkakakapit ng mga kamay ni Severina. Tiningnan niya ito hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang halimaw na nagkatawang tao. Mateo, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Severina, pilit na inaabot ang mukha ng asawa. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri nito, itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at dumapo ito nang napakalakas sa pisngi ni Severina. Ang sampal na yon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, nagdadala ng 24 na taong naipong bigat ng lahat ng panlilinlang at kasinungalingan. Bumagsak si Severina sa malamig na sahig, hawak ang namumulang pisngi, tuluyang nasira ang kanyang perpektong ayos at dignidad. Hayop ka! Napasigaw si Mateo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdurusa. Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko at ng anak ko. Tapos ito ang isusukli mo? Mga pulis, hulihin ninyo ang babaeng ito at si Dr. Alonzo. Huwag ninyong hayaang makawala ang mga demonyong ito. Sa gitna ng kaguluhan, habang nilalapitan ng mga rumespondeng awtoridad ang umiiyak at nagwawalang si Severina sa sahig, isang nakakakilabot na pangyayari ang palihim na nagaganap. Mula sa madilim at pinakadulong bahagi ng bulwagan, kung saan hindi naabot ng mga lente ng kamera, nakaupo si Basilio. Hawak niya ang isang mamahaling itim na panulat. Walang pag-aalinlangan niyang pinirmahan ang huling pahina ng isang legal na dokumento. Isang kasulatang naglilipat ng lahat ng kapangyarihan at pag-aari ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan bilang natitirang tagapagmana. Dahan-dahang tumayo si Basilio. Sa gitna ng pag-iyak ni Mateo at pagwawala ni Severina, umalingaw-ngaw ang isang malakas, buong-buo at nakakapanindig balahib na halakhak. Tumigil ang lahat at napatingin sa nakababatang kapatid ng mga Villarreal. Naglakad si Basilio patungo sa liwanag. Ang hawak na dokumento ay iwi na gayway ng may labis na pagmamalaki.
Nakakaaliw ang dramang ito, kuya. Malamig at mapang-insultong panimula ni Basilio, nakatitig sa nawawasak na mukha ni Mateo. Kahit makulong ang ahas na yan, huli na ang lahat. Inutos ko na ang tuluyang paghugot ng saksak sa makina ng anak mo. Patay na si Celestina anumang oras mula ngayon. At dahil doon, sa akin na nakapangalan ng buong kumpanya, wala ka ng tagapagmana, Mateo. Ako na ang bagong hari. Ang nakakapanindig balahib na halakhak ni Basilio ay tila lason na mabilis na kumalat sa buong bulwagan. Walang sino man ang nakakilos habang iwinawagayway niya ang dokumentong magbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan. Nakatitig siya kay Mateo nang may matinding pagkasuklam at tagumpay, ipinagmamalaki ang pagkasira ng pamilyang matagal na niyang kinaiinggitan. Wala ka nang magagawa, kuya. Dugtong pa ni Basilio, ang mga salita ay tumatalim habang papalapit siya. Kahit anong yak mo ngayon, patay na ang anak mo. Wala ka ng ibang dugo at laman. Wala ka ng tagapagmana na papalit sa'yo. Kaya tanggapin mo na ang pagkatalo dahil ang buong imperyo ng mga Villarreal ay sa akin na. Hindi makapapayag si Rafael na magwagi ang kasamaan sa mismong harapan nila. Dahil sa labis na galit, sumugod ang binata upang hablutin ang dokumento mula kay Basilio. Ngunit mabilis na humarang ang dalawang malalaking tauhan nito. Sa gitna ng kaguluhan at pagtutulakan, walang awang itinulak ng isa sa mga armadong lalaki, si Tala, nang subukan nitong awati ng pananakit kay Rafael. Nawalan ng balanse si Tala at bumagsak siya sa sahig. Sa lakas ng pagkabigla, sumabit ang lumang kwintas sa kanyang leeg sa gilid ng isang silya. Tuluyang napatid ang manipis na tali nito. Ang pagbagsak ng lumang palawit na gawa sa tanso sa makinis na sahig na marmol ay lumikha ng isang matinis na alingaw-ngaw. Sa kabila ng ingay at tensyon sa paligid, ang munting tunog na yon ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo para kay Mateo. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang kanyang paningin. Natulala siya. Ang kanyang buong katawan ay nanginig nang makita ang hugis sampagwita na palawit na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng bulwagan. Parang nawalan siya ng lakas sa mga binti. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig at ginamit ang kanyang panginginig na mga daliri upang damputin ang lumang kwintas. Ito, hindi maari. Garalgal at halos walang boses na bulong ni Mateo. Tiningnan niya ng malapitan ang likod ng palawit kung saan may maliit at nakaukit na letrang M at T. Tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng mga luhang hindi mapigilan sa pag-agos at tinitigan si Tala. Ito ang kwintas na ipinagawa ko para sa asawa kong si Marisol at para sa panganay kong anak na si Tala. Paano napunta sa iyo ito? Natahimik ang lahat. Ang pangalan niya. Ang pangalang ibinigay sa kanya ni Nanay Rosa ay ang mismong pangalang nakaukit sa kwintas. Sa isang iglap, tila nagkabuhol-buhol ang mga sinulid ng nakaraan sa isipan ng dalaga. Umalingaw-ngaw muli sa kanyang pandinig ang huling ibinulong ng kanyang naghihingalong ina, ang larawan ng sanggol na may peklat sa balikat na nakita niya sa opisina ni Severina, at ang lihim ng nakaraan na natuklasan ni Rafael tungkol sa lumubog na yate. Natagpuan po ako ni Nanay Rosa, 24 na taon na ang nakararaan. Pautal-utal at umiiyak na sagot ni Tala. Ang dibdib ay sumisikip sa matinding emosyon na unti-unting bumabalot sa kanya. Napulot niya ako sa baybay ng San Juan kasama ng mga labi ng isang lumubog na barko. Sabi niya, isinakripisyo ng isang babae ang sariling buhay para ibalot ako sa mga life vest at mapadpad sa pampang. Ako po ang sanggol na hindi ninyo nahanap. Namutla si Basilio. Tila naubusan ng dugo ang kanyang mukha. Ang baybayin ng San Juan. Iyon ang mismong lugar kung saan niya ipinasabotahe ang yate ni Marisol, 24 na taon na ang nakalipas upang patayin ang unang asawa at ang unang tagapagmana ng kanyang kapatid. Inakala niyang nalunod ang sanggol
dahil hindi ito natagpuan ng mga awtoridad. Ngayon, ang mismong sanggol na yon ay nakatayo sa kanyang harapan, sumisira sa kanyang mga plano. Nanlambot ang mga tuhod ni Mateo. Tuluyan siyang bumagsak sa sahig at humagulgol ng napakalakas. Ang makapangyarihang lalaking palaging nagtatago sa kanyang dangal at pera ay ngayon ay umiiyak na parang isang musmos. Tinitigan niya si Tala at sa wakas, bumagsak ang lahat ng pader ng kasinungalingan. Sa ilalim ng dumi, sa ilalim ng mga galos, at sa likod ng matatapang na mata ng dalaga, nakita niya ang mukha ng kaisa-isang babaeng minahal niya ng buong tapat. Nakikita niya si Marisol. Pinagtabuyan niya ang sariling anak. Hinayaan niyang saktan, insultuhin, at kaladkarin palabas ng ospital ang sarili niyang dugo at laman dahil sa kanyang pagkabulag. Anak, Diyos ko, patawarin mo ako, anak ko. Panaghoy ni Mateo habang dahan-dahang inaabot ang kamay ni Tala, hindi alintana ang mga kamerang nakatutok sa kanila. Patawarin mo ang papa. Ngunit ang madamdaming pagtatagpo ng mag-ama ay marahas na winasak ng isang matinding panganib dahil sa matinding pagkabaliw na nabunyag ang krimen na 24 na taon niyang itinago at ang katotohanang may isang tagapagmana pa palang buhay na sisira sa kanyang karapatan sa kumpanya. Tuluyang nawala sa katinuan si Basilio. Sumigaw ito ng ubod ng lakas kasabay ng pagbunot ng isang malamig at itim na baril mula sa loob ng kanyang coat. Ang matunog na pagkasa ng baril ay bumasag sa emosyonal na tagpo. Naghiyawan ang mga panauhin at nagsimulang magsitakbuhan palabas sa matinding takot. Itinutok ni Basilio ang baril ng diretso sa mukha ni Tala. Ang mga mata ng tiyuhin ay puno ng kasamaan at desperasyon. Kung hindi mapapa sa akin ang yaman, walang sino man sa inyo ang mabubuhay. Walang ibang nagawa si Tala, kundi ang dahan-dahang ipikit ang kanyang mga mata. Hinihintay ang paglipad ng tingga na tatapos sa lahat, habang iniaalay ang isang huling panalangin para sa buhay ni Celestina. Umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging pagsabog na nagmula sa nguso ng baril, na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng bulwagan. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata ng buong diin, naghihintay sa mainit at nakamamatay na hapdi ng tingga. Ngunit sa halip na sakit, naramdaman niya ang isang pares ng matitibay na braso na mabilis na pumulupot sa kanyang katawan, kasunod ng isang mabigat na bigat na dumagan sa kanya patungo sa sahig. Dumilat si Tala. Wala siyang galos, ngunit nang tumingala siya, nakita niya ang mukha ni Rafael na namimilipit sa sakit. Ang balikat ng matapang na binata ay mabilis na binasa ng mainit na dugo matapos saluhin ang bala na nakalaan sana para sa kanya. Bago pa man makakasamuli si Basilio para sa ikalawang putok, dumagsa mula sa mga pintuan ang mga armadong pulis na maagang tinawagan ni Rafael at ng mga security personnel ng ospital. Mabilis nilang dinamba ang tiyuhin ni Celestina. Ibinagsak ang mukha nito sa malamig na marmol na sahig at pilit na kinuha ang sandata mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Kasabay nito, tuluyan nang nawasak ang maskara ni Severina. Ang dating magilas at eleganteng ginang na nagsusuot ng pananampalataya bilang baluti ay ngayon ay nagwawala at nagpupumiglas. Pinupusasan ng mga pulis ang kanyang mga mapuputing pulso na dati ay puno ng mamahaling alahas. Bitiwan ninyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Asawa ako ni Mateo Villarreal. Sisirain ko ang mga buhay ninyo. Matinis at nakakapasong sigaw ni Severina. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tuluyang naging isang kaawa-awang anino ng kasamaan sa harap ng mga nagkikislapang kamera ng media. Kasama niyang kinakaladkad palabas si Dr. Alonzo na nakayuko at namumutla sa labis na kahihiyan. Nakita ng lahat ang katotohanan, ngunit para kay Tala, hindi pa tapos ang laban. Bigla siyang kinilabutan nang maalala ang huling sinabi ni Basilio bago ito bumunot ng baril. Ang utos na tanggalin ang life support ni Celestina. Si Celestina!
Ang makina niya! Bulalas ni Tala. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Kahit dumudugo ang balikat at namumutla, pinilit ni Rafael na tumayo at umalalay kay Tala. Hindi nag-atubili si Mateo. Ang tatlo ay sabay-sabay na tumakbo palabas ng bulwagan. Nagmamadaling tinahak ang mahaba at pasikot-sikot na pasilyo patungo sa VIP wing. Ang bawat hakbang ay tila pakikipagkarera kay kamatayan. Parang pinipiga ang puso ni Mateo sa labis na takot na baka ang pagkamulat niya sa katotohanan ay nangyari sa oras na huli, na ang lahat para iligtas ang kanyang kaisa-isang anak na natitira, ngayon pa at natagpuan na niya ang nawawalang panganay. Pagsipa ni Mateo sa pinto ng VIP room, nakita nila ang isang nurse na kasabwat ni Dr. Alonzo na may hawak na isang malaking hiringgilya. Inihahalo na ang pamatay na lason sa tubo ng swero habang nakapatay ang alarm ng makina. Huwag! Napasigaw si Mateo ng ubod ng lakas. Mabilis na tinabig ang nurse palayo sa higaan ng kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Tala at buong lakas na hinablot ang linya ng swero na nakakabit sa ugat ni Celestina bago pa man umabot ang huling dosis ng lason sa daluyan ng dugo ng bata. Nanginginig si Tala habang yakap-yakap ang maliit na katawan ng kapatid. Umiiyak ng tuloy-tuloy habang nagpapasalamat sa kalangitan na umabot sila sa tamang oras. Ligtas na ang bata. Pumasok ang mga tapat na manggagamot at nurse ng ospital upang maayos na alagaan si Celestina at alisin ang lahat ng bakas ng mga kemikal na inilagay ni Severina. Nang makatiyak na nasa mabuting kalagayan na si Celestina, napabuntong hininga ng malalim si Tala at lumingon. Nakita niya si Rafael na nakasandal sa pader. Sapo ang dugo ang balikat at unti-unting dumudulas pa ibaba dahil sa kawalan ng lakas. Patakbong lumapit si Tala sa binata at lumuhod sa harapan nito. Kinuha niya ang malinis na tuwalya mula sa gilid at idiniin iyon sa sugat ni Rafael upang pigilan ang pagdurugo. Ang mga luha ng dalaga ay walang patid na tumutulo sa kanyang mga pisngi. Bakit mo ginawa iyon? Paano kung napatay ka niya, Rafael? Napakatigas ng ulo mo. Umiiyak ngunit puno ng pag-aalalang panunumbat ni Tala. Ang tinig ay basag. Tipid na ngumiti si Rafael sa kabila ng sakit. Inangat niya ang kanyang malinis na kamay at dahan-dahang pinunasan ang mga luha ni Tala. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kapanatagan sa nangihinang puso ng dalaga. Sabi ko sa'yo, hindi ba? Ano man ang mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Poprotektahan ko ang pinakamaliwanag kong bituin. Dumating ang mga paramedic upang isakay si Rafael sa stretcher. Hindi binitawan ni Tala ang kamay ng binata hanggang sa dalhin ito sa emergency room para operahan. Kinaumagahan, matapos ang isang gabing puno ng kaguluhan, bumalik ang tahimik na sikat ng araw sa loob ng VIP room. Nakaupo si Mateo sa tabi ng kama ni Celestina, mugto ang mga mata. Hawak ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak na ngayon ay normal na ang paghinga. Sa isang sulok, tahimik na nakatayo si Tala, pinagmamasdan ng mag-ama habang hinihintay ang balita sa operasyon ni Rafael. Dahan-dahan, gumalaw ang mga daliri ni Celestina. Iminulat ng bata ang kanyang mga mata na matagal nang ibinilanggo ng lason. Naramdaman ni Mateo ang matinding kagalakan. Napatayo siya at lumapit upang yakapin ang anak. Anak, Celestina, nandito na si Papa. Ligtas ka na. Umiiyak na bulong ni Mateo, puno ng pag-asa. Ngunit nang magsalita si Celestina, ang tinig nito ay mahina, ngunit naghahanap ng ibang tao. Tiningnan ng bata ang paligid, nilampasan ang mukha ng kanyang ama. Hanggang sa magtama ang paningin nila ng babaeng nakatayo sa sulok. Ate Tala, mahinang tawag ng bata. Ang munting labi ay nag-ukit ng isang matamis na ngiti. Nandyan ka pala. Dumating ka. Hindi napigilan ni Tala ang paghagulgol. Tumakbo siya palapit at maingat na niyakap ang kapatid. Hindi na bilang isang hamak na tagalinis, kundi bilang isang tunay na kadugo.
Umatras ng bahagya si Mateo. Tiningnan niya ang dalawang anak na nagkayakap. Isang eksenang dapat ay 24 na taon na niyang nakita kung hindi lamang siya nabulag ng kasinungalingan at kayamanan. Tumingin si Mateo kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi, sumasamo at tahimik na humihingi ng isang pagkakataong mabuo muli ang nasirang pamilya. Tumingala si Tala at sinalubong ang mga mata ng ama. Walang galit sa kanyang paningin, ngunit naroon ang isang malalim na pader ng pag-aalinlangan na hindi madaling buwagin ng isang pag-iyak. Isang buwan ang lumipas na parang isang malambot at malamig na simoy ng hangin na nagtaboy sa makapal at madilim na ulap ng kahapon. Sa likod ng matitibay na rehas na bakal, ginugugol ngayon Nina Severina at Basilio ang natitirang mga araw ng kanilang buhay. Wala na ang mamahaling seda, nawala na ang matamis na pagbabalat kayo, at ang tanging natira sa kanila ay ang mapait na katotohanang ang kanilang kasakiman, ang mismong naghukay ng kanilang sariling libingan. Ang katarungan ay ganap na naibigay, ngunit para kay Tala, ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang iglap lamang. Kahit na ilantad na ang katotohanan at naibalik sa kanya ang karapatan bilang panganay na tagapagmana ng pamilya Villarreal, hindi niya agad tinanggap ang kayamanan. Hindi niya piniling tumira sa malawak, ngunit malamig na mansyon na naging saksi sa maraming kasinungalingan. Sa halip, umupa siya ng isang simple ngunit maaliwalas na bahay na may maliit na bakuran sa isang tahimik na probinsya, malayo sa mapanghusgang mata ng Maynila. Dito niya inalagaan si Rafael. Ang sugat ng binata, mula sa tama ng bala, ay dahan-dahan nang naghihilom, kasabay ng pagbubuo ng isang buhay na puno ng kapayapaan at wagas na pagmamahal. Tuwing hapon, magkatabi silang nauupo sa maliit na beranda, habang dahan-dahang pinupunasan ni Tala ang pawis sa noo ng binata. Ang paghawak ni Rafael sa kamay ng dalaga ay palaging nagbibigay ng matinding kalinga. Isang tahimik na paalala na sa kabila ng lahat ng unos, sabay silang nakatayo at patuloy na lalaban. Sa kabilang banda, hindi sumuko si Mateo. Tinalikuran niya ang kanyang pagiging isang abalang negosyante. Ipinagkatiwala niya ang pamamahala ng kumpanya sa kanyang mga tapat na tao upang ituon ang kanyang buong atensyon sa pagbawi sa 24 na taong nawala sa kanya. Araw-araw, walang palyang bumibiyahe si Mateo patungo sa maliit na bahay ni Tala. Wala siyang dalang mamahaling sasakyan o mga nakabuntot na gwardiya. Dumarating siya suot ang isang simpleng t-shirt, may bit-bit na mga sariwang gulay at karne mula sa palengke. Sa umpisa, pilit at may malamig na pader na nakapagitan sa kanila. Hindi magawang tawagin ni Tala si Mateo na Papa. Tinatawag niya itong Sir Mateo o minsan ay iniiwasan niya ang anumang titulo. Ngunit hindi nagreklamo si Mateo. Sa halip na ipilit ang kanyang sarili, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. Siya ang nagluluto ng hapunan para sa kanila. Minsan ay matabang ang sabaw, minsan ay medyo sunog ang isda dahil hindi siya sanay sa gawaing bahay, ngunit ang bawat pagkaing inihahain niya ay may kasamang malalim na pagpapakumbaba. Kinakain yon ni Tala ng tahimik, pinagmamasdan ng dating makapangyarihang lalaki na ngayon ay naghuhugas ng kanilang mga pinagkainan. Ang naging pinakamatibay na tulay sa pagitan ng mag-ama ay si Celestina. Tuluyan nang bumalik ang kulay sa mga pisngi ng bata. Mula sa pagiging bilanggong nakakabit sa mga makina, siya ngayon ay malayang tumatakbo sa maliit na bakuran ni Tala. Sa tuwing dadalaw ang mag-ama, ang unang ginagawa ni Celestina ay tumakbo at yumakap ng mahigpit kay Tala, sabay tawag ng ate ng buong lambing. Ang inosenteng tawa ng bata ay unti-unting nagpapalambot sa naninigas na puso ng dalaga. Isang maulan na hapon, habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, magkakasalo sila sa isang maliit na kawayang mesa para sa hapunan. Nagluto si Mateo ng sinigang na baboy
ang paboritong ulam ni Celestina. Mainit at umaaso pa ang malaking mangkok na nakapatong sa gitna. Ako na ang maglalagay sa plato mo, Tala. Nakangiting alok ni Mateo habang tumayo siya at kinuha ang sandok. Habang sinasalok ni Mateo ang mainit na sabaw upang ilipat sa mangkok ng dalaga. Dumulas ang mangkok dahil sa basa nitong ilalim. Ang kumukulong sabaw ay mabilis na tumapon at direktang bumuhos sa pulso at kamay ni Mateo. Napakagatlabi si Mateo at mabilis na naibaba ang sandok dahil sa matinding hapdi. Bago pa man makapag-isip ang sinuman, isang salita ang mabilis at automatikong kumawala mula sa bibig ni Tala. Isang salitang itinulak ng purong pag-aalala at likas na pagmamahal ng isang anak. "Pa, mag-ingat ka!" Sigaw ni Tala habang mabilis na tumayo. Kinuha ang kamay ni Mateo at pinunasan ang mainit na sabaw gamit ang malinis na pamunas. Biglang tumigil ang lahat. Tila nahinto ang pagpatak ng ulan sa labas at ang pag-ikot ng mga kamay ng orasan. Natigilan si Tala, nanlaki ang mga mata nang mapagtanto kung ano ang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ni Mateo. Nanginginig ang mga labi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na napuno ng luha na hindi na niya nagawang pigilan. Ang salitang "pa" mula sa bibig ng anak na kanyang pinagtabuyan ay tila isang napakalambot na gamot na naghilom sa lahat ng sugat ng kanyang kaluluwa. Hindi niya ininda ang hapdi ng paso sa kanyang kamay. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang mga braso at umiyak ng parang isang bata. Nabasag ang pader na matagal nang pumoprotekta kay Tala. Wala na ang galit. Wala na ang pag-aalinlangan. Humakbang siya palapit at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng simpleng bubong ng kanilang tahanan, magkayakap ang mag-ama habang parehong humahagulgol. Umiyak si Mateo habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkukulang. Umiyak si Tala dahil sa wakas, nahanap na ng kanyang nag-iisang pusong naulila ang tunay nitong tahanan. Lumapit si Celestina at yumakap sa kanilang mga binti, nakikisali sa matamis na pag-iyak ng kanyang pamilya. Mula sa kanyang upuan, pinagmamasdan sila ni Rafael. May luha rin sa mga mata at may isang malaking nangiti ng kapayapaan sa kanyang mga labi. Ang matinding unos ay tuluyan ng humupa. Ang mga pusong dating sugatan ay ganap ng naghihilom. Isang banayad na katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang nangangako na bukas, sa pagsikat ng araw, ay isang bagong buhay na puno ng pag-asa at walang hanggang pagmamahal ang maghihintay sa kanilang lahat. Lumipas ang 5 taon, tila isang masayang panaginip na tuluyang pumawi sa mahabang bangungot ng nakaraan. Sa ilalim ng malilim na puno ng mangga sa isang malawak na parke, umaaling-aungaw ang matamis na halakhak ng isang dalagita. Masayang itinutulak ni Mateo ang duyan kung saan nakaupo si Celestina na ngayon ay malusog na malusog at puno ng sigla. Napatawad na ng buong-buo ni Tala ang kanyang ama. Sa halip na magmukmok sa mga taong nawala dahil sa kasinungalingan, pinili nilang pahalagahan ang bawat segundong natitira sa kanilang mga kamay. Binitawan ni Mateo ang matinding pagkahumaling sa trabaho at titulo at masayang niyakap ang pinakamahalagang posisyon na ibinigay sa kanya ng Diyos, ang maging isang totoong haligi ng tahanan na nag-aalay ng oras at kalinga para sa kanyang mga anak. Ang kapayapaang nahanap nila ay hindi lamang nanatili sa loob ng kanilang bahay, kundi umagos patungo sa mga taong higit na nangangailangan. Ginamit ni Tala ang kanyang kapangyarihan at mana sa kumpanya hindi upang magsuot ng mamahaling alahas, bumili ng naglalakihang mansyon o maghiganti sa mundong nag-api sa kanya. Sa halip, sa mismong ospital kung saan siya dating kinakaladkad at itinataboy, ipinatayo niya ang isang malawak, maliwanag
at malinis na pasilidad na bukas para sa mga mahihirap. Sa itaas ng pangunahing pinto nito ay nakaukit ang gintong pangalan na Nanay Rosa Charity Ward. Sa lugar na ito, wala nang pasyenteng mamamatay dahil sa sadyang pagpapasara ng oxygen at wala nang anak na luluhod sa malamig na semento ng pasilyo upang magmakaawa ng pambili ng gamot. Dahan-dahang naglakad si Tala sa gitna ng pasilyo ng bagong ward, ngumingiti at nag-aabot ng mainit na kalinga sa mga pasyenteng walang pambayad. Sa kanyang tabi ay naglalakad ang isang kagalang-galang na lalaking nakasuot ng maayos at simpleng suit. Si Rafael, ang dating gwardiyang nagtiyaga sa gabi, ay ngayon ay isa ng ganap na abogado. Araw-araw siyang nagbibigay ng libreng serbisyong legal para sa mga mahihirap na inaapi ng mga makapangyarihan. Habang tinatahak nila ang dulo ng pasilyo, mahigpit na nakahawak si Rafael sa mga kamay ni Tala na ngayon ay malambot na ngunit patuloy na naglilingkod. Walang salitang binibitawan ng dalawa, ngunit ang init ng kanilang magkadikit na palad ay sapat na upang iparating na ang pangako nilang hindi iiwan ng isa't isa ay mananatiling matibay hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Sadyang nag-iiwan ng malalalim na marka at aral ang buhay ng tao. Ang tunay na dangal ng isang pamilya ay hindi kailanman masusukat sa puti ng damit na ginagamit sa pagsisimba, sa mamahaling sasakyan o sa dami ng salapi sa bangko. Nasusukat ito sa busilak na intensyon ng puso at sa kakayahang magsakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga taong nagbabalat kayo na gumagamit ng panlilinlang salapi at huwad na pananampalataya upang umangat at manapak ng kapwa ay laging sisingilin ng patas na panahon. Ang kanilang mga kasinungalingan ay guguho tulad ng isang marupok na kastilyong buhangin sa paghampas ng alon. Ngunit ang wagas na pagmamahal, katapatan at kabutihan, gaano man ibaba at ituring na basura ng lipunan, ay hindi kailanman mawawalan ng halaga. Sapagkat gaano man kadilim ang gabi at gaano man kalakas ang hagupit ng bagyo, palaging may isang tala na lilitaw upang magpakita ng daan patungo sa katotohanan at walang hanggang kapayapaan.